Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3171. Nawala ka. Nakatayo roon si Daryl na nakatalikod at ngumiti kay Heath. Ngumisi si Heath at tinitigan si Daryl ng matindi. Hindi siya kumbinsido sa kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Sa oras na ito, mabilis na lumakad si Irene at sinisi si Heath, ang taong. Ito ay wala ring sandata, hindi mo ito matatalo, at ano ang nangyari sa iyo ngayon? Lang, bakit hindi mo gagalawin at hayaang tumayo siya doon? Galit na galit si Irene nang sabihin niya ito. Naisip niya na si Heath ay panayang panalo, ngunit hindi niya inaasahan na mawala sa sobrang kahihiyan. Miss Irene, Heath binuka ang kanyang bibig, nais na umiyak ng walang luha, hindi ko. Alam kung ano ang nangyayari, hindi lang ako makagalaw ngayon. Sikat ako sa buong Simon City. Ito ay isang hiya sa Cavaliers na talo sa isang hindi kilalang lalaki. Nalulumbay, hindi tumingin si Heath ng mabuti kay Daryl dahil sa kanyang pagkatalo, iniisip na ang pagkatalo ngayon ay isang pagkakataon lamang. Hahaha. Sa oras na ito, lumapit si Doug na may halakhak, at sinabi kay Irene. Irene, nakita mo ba ito? Tinalo ni Mr. Darby si Heath, kwalipikado ba siyang maging guru mo? Nang sinabi niya ito, hindi maitago ni Doug ang kanyang kaba. Bagaman hindi maganda ang panalo ni Daryl sa kompetisyon ngayon lamang, at kahit medyo nakalilito, nanalo pa rin siya. Pare, kinagat ni Irene ang labi at sinabing, ngayon mo lang makikita na biglang hindi makagalaw si Heath. Malinaw na wala siya sa estado ngayon, kaya't ang larong ito ay hindi mabibilang. Tulad ni Heath, naramdaman din ni Irene na sa pakikipaglaban ngayon lang. Biglang hindi galaw ni Heath ang kanyang katawan, aksidente ito, kung hindi, hindi. Talaga siya matatalo ni Daryl. Nang magbago ang mukha ni Doug, papagalitin niya ito. Sa sandaling ito, ngumiti si Daryl, at sinabi kay Irene, nakakatuwa talaga. Ito ay walang sinabi si Miss Irene. Iminungkahi mo ang laro, ngayon talo ka at tinanggihan mo ito, Lord City Lord, ikaw Simon ang itinatag ng mga patakaran. Palaging naging pareho. Ano ang sinabi, hindi ba mabibilang? Matapos itong sabihin, ang mukha ni Daryl ay banayad at simoy ng hangin. Ha! Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Irene. Sinabi ni Irene, nang personal ngayon lang na kung nais ni Heath na matalo, makikilala niya si Daryl. Bilang isang guro, masisira ba talaga niya ang kontrata sa pagtaya? Sa sandaling ito, habang nakatingin sa ngiti ni Daryl, kinagat ng mahigpit ni Irene ang labi, na halos dumudugo mula sa kagat. Hindi mapigilan ni Doug ang kanyang mukha, at hindi mapigilang mapagalitan. Irene, hindi ka ba nagmadali upang humingi ng paumanhin kay Mr. Darby? Ang pinuno ng lungsod ng Simon City mismo ay marangal, at kung ang kanyang hindi binibilang ng anak na babae, saan napupunta ang mukha? Nanginginig si Irene nang marinig ang pagmumura. Sa susunod na segundo, dahan-dahang lumakad si Irene, at nang maabot niya si Daryl, namula ang mukha nito, at bamulong siya, Mr. Darby, humihingi ako ng pasensya sa hinaharap, hihilingin ko sa iyo na ibigay higit pang patnubay sa hinaharap. Sa Roland Mainland, aking mag-aaral upang makilala ang guro, walang sinasabi. Nalumuhad ka sa pagsaludo, at walang tradisyon ng paghahatid ng tsaa. Gayunpaman, sa puso ni Irene, ang pagsang-ayon na kilalanin si Daryl bilang isang guro at humihingi ng paumanhin sa publiko ay ang kanyang pangunahin. Sa oras na ito, si Irene ay puno ng inagrabyadong puso. Upang maging matapat sa sandaling ito, nais talaga niyang tumalikod at umalis, ngunit sa ganitong paraan, masisira ang kanyang kredibilidad at makokompromiso ang reputasyon ng kanyang ama. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang katotohanan na natalo ni Heath ang laban, at maraming mga tao sa paligid na nanunood. Haha! Gayunpaman, nang tumayo roon si Daryl, palihim siyang nginis. Ang Roland continent na ito ay wala talagang alituntunin. Simula nang mag-aaral siya, wala man lang siyang pangunahing pag-uugali. Mr. Darby. Pagkakita ni Daryl na nakatayo pa, napagtanto ni Doug na may mali, at mabilis na nagtanong, may sasabihin si Mr. Darby. Phew! Huminga ng malalim si Daryl at walang pakialam na sinabi, sa aking pwesto. Magbigay galang sa guro, at kailangan mong lumuhod, kung hindi man ay hindi ito mabibilang. Nang sinabi niya ito, nakatingin si Daryl kay Irene na nakangiti.
Sa totoo lang, kara-rating lang ni Daryl at ayaw mapahiya ang City Master. Miss na ito, ngunit sa pag-aakalang itinuring niya ang kanyang sarili bilang alipin. Dati at pinahiya siya sa lahat ng posibleng paraan, handa siyang kumuha ng pagkakataong magturo kanyang aral. Kabanata 3172. Ano? Nakaluhod. Narinig ito, nagulo ang madla. Nagulat ang lahat ng mga sundalo kay Daryl. Iniisip na baliw ang lalaking ito. Lalo na si Irene, nanlaki ang mga mata, nakatitig kay Daryl, nanginginig ang kanyang katawan. Dapat mong malaman na sa Roland Continent, sa mga solemn na lamang na okasyon, ay may isasagawa ang seremonya ng bowing at ang bagay ay ang kataas-taasang pinuno. Lamang o sariling mga magulang. Hindi ko pa naririnig ito. Kung nakikilala mo ang isang guro, kailangan mong yumuko, sapagkat ang kapaligiran dito ay mas bukas, at ang guro at ang mga mag-aaral ay parehong guro at kaibigan. Ito, natigilan din si Dog, ngunit mabilis niyang napagtanto na si Daryl ay inapo ni Lord Fuyi. Nakatira siya sa mga isla sa ibang bansa sa buong taon. Ang kaugalian at pag-uugali ay naiiba mula sa Roland Mainland na normal. Sa pag-iisip nito, hindi nagatubiling si Dog at hinimok si Irene. Mabilis, lumuhod. Gayunpaman, tumayo si Irene nang walang balak na lumuhod. Pare, sa wakas, nag-react si Irene at hindi mapigilan na sumigaw kay Dog. Bakit? Bakit ko pa hahayaang kilalanin siya bilang isang guro? Lumuhod. Hindi ako lumuhod. Inis na si Dog. Mabilis na naglakad tumama at sinampal ang mukha ni Irene. Nang sampal. Ang sampal na ito ay halos nagamit ang lahat ng kanyang lakas, at agad na binugbog si Irene, ang mukha nito ay natakpan ng kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga hinaing. Pare, biglang sigaw ni Irene, anong uri ka ng demonyo? Ano ang napakahusay sa taong ito? Nang inig si Dog sa galit, tinuro si Daryl at sinabi, alam mo ba kung sino siya? Hayaan mo ako, masisiyahan niya ang pinakamataas na paggamot sa anumang lugar sa Roland Continent. Sa oras na ito, Dog nais kong sabihin na Daryl ay inapo ni Lord Fuyi. Ngunit sa kritikal na sandali, pinipigilan niya pa rin. Ano? Narinig ito, ang mga sundalo sa paligid ay lahat ng mga hanggal. Saan ko masisiyahan ang pinakamataas na paggamot? Anong uri ng pagkakakilanlan ng Daryl na ito? Bobo rin si Irene. Sa sandaling ito, naramdaman niyang malambot ang kanyang mga binti, at hindi mapigilan at pag-atres ng dalawang hakbang. Nakita niya na nang banggitin ng kanyang ama si Daryl, ang kanyang ekspresyon ay puno ng respeto at kagalang-galang. Hindi kaya napakahusay ng lalaking ito. Puff! Makalipas ang ilang segundo, sa ilalim ng matitinding pamimilit ni Dog, kinailangan ni Irene na yumuko at lumuhad sa harap ni Daryl. Lumayas ka! Nang makita ang eksenang ito, hindi masabi ni Daryl ang kadalian sa kanyang puso. Naglakad siya kay Irene na nakangiti, at hinawakan ang ulo, mabuti. Mag-aaral, bumangon. Sa aksyon ni Daryl, muling nahihiya si Irene at nagalit, ang kanyang meslan. Namukha ay namula bigla, at lihim siyang nagmumura sa kanyang puso. Daryl, hinihintay mo ako? Ngayon ay sobrang nahiya ako, hindi kita bibitawan. Kung may pagkakataon ako sa hinaharap, tuldok. Sa kabilang panig, ang mainland ng main world. Ang lakas ni Donog ng Hades ay nilamon ni Yanhong, at pagkatapos sina Yanhong, Daryl, at Mia Oyeng ay pawang nalamon ng puyaw ng gulo, at si Kunlun Pik ay tuluyan ding gumuho at nawala. Kumalat ang balita, at ang buong mainland ay isang sensasyon. Sa ilalim ng pangyayaring ito, ang sitwasyon sa mainland ay mabilis ding nagbago. Sa sandaling ito, malayo mula sa Shenlong Island sa labas ng main world. Kabanata 3173. Sa bulwagan, si Sandy ay nasa isang mahabang damit, nakaupo sa trono, na may isang ngiti ng kaluwagan sa kanyang magandang mukha. Sa upuan sa tabi niya, ang batang dragon na Jewel. Napakaganda ng pagkakaupo ni Jewel doon. Kalahating buwan na ang nakalilipas, upang maprotektahan si Daryl, ang batang dragon ay malubhang nasugatan, at dinala ni Long Xiang'er na dumating ng oras. Pagkabalik sa Shenlong Island, gumamit si Xiandi ng maraming likas na kayamanan upang pagalingin ang mga bata dragon. Sa oras na ito, ang batang dragon na si Jewel ay gumaling mula sa kanyang mga pinsala, at sa tulong ni Sandy, ang kanyang lakas ay tumaas ng labis, at siya ay may kakayahang ibahin ang anyo ng isang tao. Sa mga panahong ito, si Sandy ay nakasama na ng batang dragon. Gayunpaman, palaging nalulumbay ang batang dragon. Dapat mong malaman na sa
Loob ng batang dragon ang kaluluwa ni Jul. Nang dalhin siya ni Long Xianger sa Shenlong Island, alam ni Jul na ang sitwasyon. Sa mainland ay magulo at si Daryl ang sekta master ng Elysium kung nais mong iyon. Ang alon, tiyak na mahihirapan ka ng maraming mga paghihirap at dapat kang bumalik. Sa panig ni Daryl, si Jul ay kinausap si Sandy ng higit pa sa isang beses tungkol sa bagay na ito, ngunit palaging tatanggi si Sandy dahil sa mainland ay masyadong mapanganib. Hindi pa alam ni Sandy, ang nakababatang kapatid na babae sa harapan niya ay may ibang kaluluwa sa katawan. Gayunpaman, hindi natiis ni Sandy ang malambot at matigas na bula ni Jul. Sa huli, at sa wakas ay nagpa siya na hayaan ang Long Xianger na pumunta sa mainland upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Sa oras na ito, tinignan ni Jul ang direksyon sa labas ng templo, hindi. May tago ang pag-aalala sa kanyang puso, hindi ko alam kung kumusta ang sitwasyon sa mainland, kumusta si Big Brother. Nang marinig ito, ngumiti ng mahina si Shandy, ate, ang iyong puso ay napakabait, sa mainland ay walang kinalaman sa aming Shenlong Island, ano ang pakialam mo sa mga ito? Matapos makipag-usap, nag-isip sandali si Sandy, at nagpatuloy, sa pagsasalita tungkol kay Daryl, ang taong ito ay hindi mahina, ngunit nakakatawa. Dapat walang mali. Gayon din, kahit na mayroon kayong magkakilala na si Daryl na nakikilala sa dugo, hindi sila masyadong malapit, alam mo. Ikaw ay isang dragon at siya ay isang tao. Paano tinawag kang Big Brother? Habang siya ay nagsasalita, nakakita siya ng isang payat na figure, mabilis, na naglalakad papasok sa hall. Si Long Xianger ang nagpunta sa mainland upang siyasatin ang balita. Sister Xianger, pagkakita sa Long Xianger, mabilis na tumayo si Jul at hindi makapaghintay na magtanong, mayroon bang balita mula kay Brother Daryl? Nang tanungin tungkol dito, ang mga mata ni Jul ay puno ng pag-asa. Tumalon ka, huminga ng malalim si Long Xianger, ang kanyang magandang mukha ay puno ng mga komplikadong, oo, ito lang. Pagkatapos ng isang pag-post, sinabi ni Long Xianger ng salita, nalaman ko na. Si Daryl ay nasa ang wakas. Si Kunlun ay umakyat, nilamon ng puyo ng gulo, buhay at kamatayan na hindi alam, ang tuktok ni Kunlun ay gumuho. Panipi. Pagkatapos nito, ang mga mata ni Long Xianger ay kumislap, at si Jul ay hindi tumingin sa isa't isa, at may ilang hindi masabi na kalungkutan sa puso niya. Ano? Naririnig ang mga salitang ito, maging si Jul o Shandy, nanginginig ang kanilang mga katawan, tuluyan ng natigilan. Lalo na si Jul, sumasakit ang kanyang puso, tulad ng tinamaan ng kidlat. Paano ito nangyari, hindi mo ito narinig? Mahinang tanong ni Jul na may pulang mata, pilit pinipigilan ang kanyang emosyon. Matagal na nagbuntong hininga si Long Xianger at sinabing, tama dapat. Pumunta ako sa napakahusay na lugar ng Kunlun na nasa Syra na. Hindi lang iyon, ang dalawang magkakapatid na Daryl ay espesyal din na nagtayo ng isang malaking bato. Matapos magsalita, tumingin si Long Xianger kay Jul at sinabi, bukod dito, ang sitwasyon sa mainland ay naging mas komplikado. Ayaw mo pa ring pumunta. Napakapanganib. Ang boses ay nahulog at umikot ang figure ni Jul. Halos himatayan sa lupa. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Si Kuya Daryl ay patay na. Hindi ito totoo. Ate, si Shandy, na nasa tabi niya, ay nagmamadaling hinawakan si Jul. Dahan-dahang hinimok, si Daryl ay may ganito, marahil ay ang kalamidad nito, huwag. Masyadong malungkot, ayos lang, wala na. Malaya ka na kilalanin ang ugnayan ng dugo. At ng Panginoon. Alagaan natin ang Shenlong Island kasama ko sa hinaharap at tulungan ang aking kapatid na buhayin ang angkan ng mga dragon. Panipi, hindi, panipi. Umiling si Jul na may hitsura ng kalungkutan, kapatid Daryl ay hindi patay, hindi ako ganap na nawala mula sa kanyang madugong pagkilala, hindi pa siya namatay, hindi pa siya namatay. Panipi. Nang sabihin ito, ang malambing na mukha ni Jul ay puno ng kabaliwan. Si Jul ay hindi nagsisinungaling. Malinaw na naramdaman niya na ang ugnayan sa pagitan nila ni Daryl ay hindi malinaw na wala at hindi patuluyang napaputol. Kung talagang namatay si Daryl, tiyak na hindi niya iyon nararamdaman. Sa makatuwid, napagpasyahan ni Jul na si Daryl ay hindi pa patay. Ano? Nang marinig ito, pareho sina Shandy at Long Xianger. Kabanata 3174. Mayroon bang ganoong bagay? Ilang segundo ang lumipas, nag-react si Sandy at marahang sinabi, kahit na si Daryl ay hindi talaga patay, ngunit napalunok siya ng magulong vortex. Mahihirapan siyang bumalik na buhay.
Sa palagay ko hindi mo rin dapat hawakan labis. Na pag-asa, si Jule ay hindi nagsalita. Ang kalangitan sa labas ng bulwagan hindi pag-aanong. Mukha ay puno ng kalungkutan, pumupukaw ng awa. Siguradong babalik siya. Ang mga mata ni Jule ay sumilesa. Determinasyon, at pagkatapos ay sinabi niya kay Shandy, ate, nagpa siya akong bumalik sa mainland. Wala si Brother Daryl. Tutulungan ko siyang protektahan ang pamilyang Carter. Sinabi ito, ang tono ni Jule ay matatag at hindi mapag-aalinlanganan. Matibay siyang naniniwala na si Daryl ay tiyak na babalik buhay, at sa unang pagkakataon na bumalik si Daryl, tiyak na babalik siya sa pamilyang Carter. Ito, pagdinig na, ito, Shandy hesitated, ngunit pagtingin sa firm hitsura Jule. Siya pa rin natubili sumang-ayon. Okay, sa pagjitin nito, sinabi Shandy sa Longshanker, sa kasong ito, ikaw. Panatilihin ang iyong mga kapatid na babae safe, tandaan, huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng iyong Dragon Clan kung ito ay isang huling paraan. Naiintindihan. Mabilis na sumang-ayon si Longshanker. Makalipas ang ilang minuto, at mabilis na bumalik si Jule sa mainland sa ilalim ng escort ng Longshanker. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa kabila, Carter family. Sa bulwagan, tinatalakay ni Chester, Dax, Yvette at iba pa ang sitwasyon sa mainland, at nakita nila na nandoon din ang dating reyna ng Southern Cloud Continent. Matapos ang pangyayari sa rurok na Kunlun, sinundan ng emperador ang lahat. At bumalik sa pamilyang Carter. Sa puso ng emperador, siya ay nagdadalang tao sa laman at dugo ni Daryl, at miyembro din siya ng pamilya Carter. Sa oras na ito, tumingin si Chester sa paligid, nakakuha ako ng balita. Kagabi na kinokontrol ng Quincy ang kapangyarihan ng South Cloud Continent, at ito ang bagong Queen of South Cloud. Sinabi niya ito, hindi sinasadyang tumingin si Chester sa reyna. Nanginginig ang katawan ng emperador. Walang kagalakan sa kanyang puso. Ngunit ang pagiging komplikado na hindi niya masabi. Alam na alam niya ng husto ang pagkatao ni Quincy. Bagaman siya ay malakas, kumilos pa siya ng maskusa. Sa oras na ito, siya ay naging isang bagong emperador. At nakaharap sa South Cloud Continent. Iyon ay hindi magandang bagay. Ang Dragon libong mga salita, unggoy hari ay hindi maaaring pigilan ang pagbubukas ang pag-ikot ng hangin kaguluhan bata matapos na nilamon ang kanyang anak ay masakit na hangin na ang batang anak ng hangin ay nabulilyaso ang Queen. Tapos na ngayon ang Queen, natatakot akong kailangan nating harapin kasama. Panipi, banggitin kay Daryl, lubos na hindi komportable ang nararamdaman ni Dax. Lumayas ka, huminga ng malalim si Chester, na upo doon nang hindi nagsasalita, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita rin ng bakas ng pag-aalala. Tama ang dakilang sage. Bago pa kinamumuhian ni Quincy ang hangin, at ngayon, siya ang emperador, tiyak na hindi niya papakawalan ang pamilyang Carter. Ano pa, dinadala pa rin ng emperador ang laman at dugo ni Daryl sa kanyang tiyan. Hoy! Habang nagsasalita siya, isang panginginig lamang ang lumabas mula sa labas. Sa parehong oras, isang alagad ay mabilis na lumakad na may gulat na ekspresyon, Palace Master Chester Head Dax, hindi okay, ang Southern Cloud Continent ay nagpadala ng isang malaking hukbo upang palibutan ang mansion. Ano? Naririnig ito, maging si Chester o Dax at iba pa, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang Quincy na ito ay napakabilis. Banggitin lamang siya, naririto na ang hukbo ng South Cloud. Sa takot, si Chester ay nagmamadaling lumabas, at si Dax at ang iba pa ay sumunod ng malapit. Nang makalabas ako, nagulat ang lahat nang makita ang eksena sa harapan nila. Nakita ko ang 10,000 ng hukbo ng South Cloud naghihintay sa buong labanan na nakapaloob ang buong Carter Mansion na tulad ng mga iron barrels. Ang mga sundalong ito na nakasuot ng uniforming nakasuot at may hawak na mahabang kutsilyo ay nakamamatay. Sa harap ng hukbo, isang lalaking nakasakay sa isang matangkad na kabayo at may hawak na sibat ay puno ng makapangyarihan at kamanghamanghang aura. Ito ay si Yan Chao, ang commander ng pinuno. Kabanata 3175. Pagkakita kay Yan Chao, ang emperador ay may isang komplikadong ekspresyon. Ang taong ito ay ang kapitan ng gwardya ng palasyo. Matapat siya sa emperador dati. Mukhang pagkatapos ng Quincy ay naging emperador, siya ay naitaas upang maging pinuno. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ng emperador na si Yan Chao ay tumingin sa kanyang mga mata ng walang respeto sa nakaraan, ngunit may pagwawalang bahala. Malinaw na buntis ang emperador sa anak ni Daryl na sumire sa reputasyon ng pamilya ng imperyo ng South Cloud.
Oo, nagbago rin ang ugali ni Yan Chao. Yan Chao. Di nagtagal, nag-react ang emperador, humakbang, at sinigawan si Yan Chao. Ano ang ginagawa mo dito sa hukbo? Huminga ng malalim si Yan Chao at diretso na tumingin sa emperador, "My Majesty order, hilingin sa iyo na bumalik ka dito." Nang sinabi niya, si Yan Chao ay naglabas ng isang dekreto ng imperial mula sa kanyang katawan at binasa, ang dating emperador, na buntis sa kanya ng pribado, ay inainsulto ang prestihiyosong dignidad. Ngayon, iniutos niya kay Yan Chao at pinangunahan ng hukbo na ibalik ito. Upang matanggal ang fetus, isipin ito sa walang pagkakamali. Matapos basahin ang utos ng imperyo, mahinang sinabi ni Yan Chao sa reyna. Narinig mo rin ang utos ng imperial. Kumikilos ako ayon sa mga utos at inaasahan na huwag akong mapahiya. Deng-deng. Narinig ito, ang emperador ay nakaramdam ng kirot sa kanya puso, tulad ng tinamaan ng kidlat. Gustong patayin ni Quincy ang kanyang anak at isara ang sarili sa malamig na palasyo. Ito, ang kanyang sariling kapatid na babae, bakit napakalupit nito ngayon? Tumawid ka. Kasabay nito, kasabay din ng pag-alerto ang nakapaligid na si Chester at iba. Pinalo ang reyna sa malamig na palasyo at nawasak ang bata. Ito ay masyadong walang awa. Nang si Quincy ay naging isang reyna, nawala ba ang kanyang pagmamahal? Hey! Ang karakter ni Dax ay napakainit na hindi niya ito mapigilan sa lugar, at sinigawan si Yan Chao, anong uri ng utos ng imperial na tae, alang-alang sa mukha ng pamilya ng hari, maaari mo bang isakripisyo ang buhay ng isang inosenteng bata? Ang boses ay nahulog, at si Chester sa tabi niya ay humakbang din, mamulong. Siya sa emperador, susundan mo ba pabalik? Sa oras na ito, ang puso ng emperador ay hindi masabi hindi komportable. Siya at ang mga kapatid na si Quincy ay lubos na nagmamahalan. Nakatutulong sila sa isa't isa sa loob ng maraming taon, ngunit hindi nila inisip na pagkatapos na siya ay mabuntis, ang kapatiran ay tahimik na magbabago. Pinag-uusapan kung saan nais ng emperador na bumalik sa South Cloud Imperial Palace at kausapin ng harapan si Quincy, ngunit sa sandaling bumalik hindi siya mapapanatili ng bata sa kanyang tiyan. Tumatanggap ng isang sagot, Chestet ay hindi nagatubiling, at sinabi kay Yan Chao, bumalik at sabihin sa Quincy na hindi siya babalik sa iyo. Tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay walang pag-aalinlangan. Bago napalunok si Daryl ng puyo ng gulo, walang natitirang buto. Ginawang labis ng pagkakasala ni Chestet sa bagay na ito, ngunit sa oras na ito, hindi lamang niya dapat panoorin ang hindi pa isisilang na anak ni Daryl at magdusa. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Yan Chao ay naging labis na pangit. Ang pangkat ng mga tao sa harap nila ay naglakas loob na huwag pansinin ang utos ng kanyang kamahalan. Paano kumakalat ang bagay, paano sila makakakuha ng isang paanan sa siyam na mga lalawigan? Galit na tinitigan ni Yan Chao si Chester, hindi ka matapang, alam mo ba? Ang kapalaran ng paghamon sa utos ng imperial. Si Yvette, na kanina lang tahimik, ay hindi mapigilang sumigaw, huwag kang lumapit dito isa. Ito ang Earthbound continent, hindi ang Southern Cloud Continent. Paano mo malalabanan ang layunin? Sa kabaligtaran, mayroon kang masamang balak na palibutan ng pamilya Carter ng isang malaking hukbo. Lumingon ka, panipi. Mahusay na nagsalita si Yvette, walang imek si Yan Chao, at biglang nagalit. Ang lahat ng mga sundalo ay nakinig sa utos at agad na kinuha ang Quincy. Sino ang naglalakas loob na pigilan ito, patayin siya? Ang mga salita ay nahulog at higit sa 100 mga sundalo sa harap na hilera ang sumugod patungo sa reyna. Kabanata 3176. Fuck you. Pagtingin sa mga sundalo ng South Cloud na nagkakagulo, ang mga mata ni Dax ay pulang-pula ang dugo, umungal siya, at lumitaw ang palakol na palakol sa kanyang. Kaagad sa kanyang mga kamay, isang nakasisilaw na gininto ang ilaw ang sumabog. Sa susunod na segundo, nag-flash ang figure ni Dax, direktang hinaharangan ang reyna sa likuran niya. Hanggat ang aking Dax ay nabubuhay ng isang araw, hindi mo nais na saktan ang sino man sa pamilyang Carter. Labis na sigaw ni Dax, puno ng makapangyarihang espiritu ng pakikipaglaban, lumingon. At sinabi sa lahat sa likuran niya, ipagtanggol ang pamilya, patayin mo ako. Malinaw si Dax, ang pamilyang Carter ang tanging bagay na pinapahalagahan ni Daryl. Ito ang kanyang tahanan. Sa anumang kaso, ang hukbong South Cloud ay hindi pinapayagan na kumilos ng walang habas dito. Nang bumagsak ang boses, sunod-sunod na tumugon ang buong pamilya Carter.
Ipagtanggol ang pamilya Carter. Hindi mo maaaring pahintulutan silang mag-alis ng mga tao ng malaya. Patayin. Sa pagsasalita nito, pagkatapos maranasan ang malalaking pagbabago, ang malalaking panta sa pamilyang Carter ay maaaring lumaban sa oras na ito. Mayroong mas mababa sa 100 mga tao at kumpara sa 10,000 ng hukbo ng South Cloud, ito ay tulad ng isang braso ng isang tao bilang isang kotse. Ngunit lahat sila ay mukhang buo at wala sa kanila ang nagretiro. Patayin. Kasabay ng mga alulong, hinawakan ni Dax ang palakol sa kanyang kamay at nanguna upang makapasok sa hukbo ng kaaway. Yan Chow, kung may buhay akong babalik, sabihin sa Quincy na si Daryl ay malaki ang naitulong kay South Cloud Continent noon at hindi pa siya nagsisisi para sa kanya. Kailangan niyang magbayad ng dugo at dugo, isang malamig na tinig ang nagmula. Bunganga ni Dax. Sa susunod na segundo, hinimok ni Dax ang kanyang panloob na puwersa, at nakita niya ang hangin sa paligid niya, agad na nagpapangulo. Roar! Sa susunod na segundo, isang tunog ng mga chants ng dragon na umalangaw-ngaw. Sa buong mundo ay nagmula sa langit, at pagkatapos ay isang gintong ilaw ang sumabog. Nang direkta sa karamihan ng tao ng South Cloud Continent. Boom! Sa isang iglap, ang pagalog ng sonic boom ay tumunog, at sa loob ng isang kilometro ng radius, napuno ang alikabok, at sa alikabok at usok, daan-daang mga sundalo ng panahon ang sumigaw at nahulog sa isang pool ng dugo. Ito, nakikita ang eksenang ito, ang natitirang mga sundalo ng South Cloud ay hindi mapigil ang huminga. Ito ang lakas ng Sky Axe. Sobrang kakilakilabot. Ang mukha ni Yan Chow ay napakapangit din sa oras na ito, isang hakbang lamang na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming sundalo. Ngunit di nagtagal ay kumalma si Yan Chow. Malinaw na naramdaman ni Yan Chow na ang lakas ng pagsabog ni Dax ay tila napakalakas, ngunit sa katunayan ay hindi niya lubos na naintindihan ang kapangyarihan ng axe ng langit. Maraming tao sa kanya, kaya't hindi kailangang matakot. Huwag kayong matakot. Napagtanto dito, tumingin si Yan Chow sa paligid at sinigawan ang mga sundalo. Hindi pa napagtanto ni Dax ang lakas ng palakol na palakol, at ang paggamit ng palakol na nagbubuka sa kalangitan ay natupok sa panloob lakas. Ha! Narinig ito, ang mga nakapaligid na sundalo ay nag-react, muling nabuhay, at sumugod ulit. Dang-dang-dang. Dalawang panig ay nagpatuloy na pagharap sa bawat isa. Ang tunog ng mga salpukan ng sandata at pag-uungal ay umalangaw-ngaw sa buong pamilyang Carter, at ang malalakas na dugo ay maamoy sa hangin. Sa oras na ito, sa mabangis na santukan, si Dax ay bumaba tulad ng isang Diyos ng gyera, na may hawak na isang palakol, palaging kamakaway. Tuwing binabago niya ang axe sa langit, maraming mga sundalo ng South Cloud ang dapat mahulog. Gayunpaman, unti-unting, naging mahina ang Dax, nahulaan ni Yan Chow ng tama, nakuha lamang ni Dax ang Sky Axe ilang araw na ang nakakaraan, hindi pa nauunawaan ang lakas ng Sky Axe, sa kasong ito, natupok ang panloob na lakas. Napakabilis. Makalipas ang ilang sandali, si Dax ay may ilan pang mga sugat sa kanyang katawan na tumutulo ng dugo. Sa harap niya, sumunod si General, patuloy na nagmamadali na nakapalibot sa kanya, paikot-ikot at hindi na talaga nakapatay. Naramdaman lamang ni Dax na mahina ang kanyang mga kamay, at ang Sky Axe ay malapit nang maging matatag, ngunit nagngisi pa rin siya at pinilit ang kanyang huling hininga. Kabanata 3177. Hindi kalayuan sina Chester, Yvette ay napaka-unoptimistic din. Sa ilalim ng patuloy na pagsingil sa mga sundalo, patuloy silang umaatres. Dati, sa Kunlun, nakikipaglaban sa hukbo ng kamatayan, lahat ay hindi pa ganap na nakakakuha sa loob. Sa oras na ito, na nakaharap sa 10,000 ng hukbo ni Yan Chow, natural na hindi nila ito mapigilan. Sa kabila ng pagiging dahado, walang sumuko. Nakatayo roon ang Reyna, binabantayan ng lahat, ang kanyang maisla na mukha ay puno rin ng pagkabalisa. Nais niyang umakyat at tumulong, ngunit siya ay buntis at hindi makilos. Kung mayroon siyang pangsanggol na gas, magiging mahirap ito. Puff! Sa sandaling ito, nakita kong nasugatan na naman si Dax. Isang sundalo ang sumugod mula sa likuran, at ang sibat ay tumusok sa ibabang bahagi ng tiyan ni Dax. Dugo, biglang sumiksik bigla. Puff! Agad na namumutla ang mukha ni Dax, lumambot ang kanyang katawan, at kalahating lumuhod sa lupa, naramdaman lamang na ang lakas niya ay naalisan kaagad. At ang buong tao ay labis na mahina. Hindi.
Nang makita ang eksenang ito, nanginginig ang emperador at hindi mapigil ang bulalas. Pagkatapos, sumigaw ang emperador kay Yan Chao, mabilis mong. Hinayaan silang tumigil, sasama ako sa iyo, sasama ako sa iyo. Nang isigan niya ito, hindi mapigilan ng emperador ang luha niya. Masakit upang makita si Dax at ang mga tao ng pamilya Carter na nasaktan para sa kanilang sarili. Lalo na si Dax, siya ang sumasamba na kapatid ni Daryl kung namatay siya. Para sa kanyang sarili, mahihiya siya sa natitirang buhay niya. Kilabot ng paumanhin. Narinig ang sigaw ng emperador, ang mukha ni Yan Chao ay walang ekspresyon. Na may bahid ng kawalang bahala sa kanyang mga mata, huli na para sa iyo na. Magpas siya, bago ako umalis sa hukbo, partikular na ipinaliwanag ng iyong kamahalan na. Sa sandaling ang pamilya Carter ay labanan ng pasya, papatayin niya siya. Huwag kang manatili. Ang mga mata ni Yan Chao ay puno ng pagpatay sa hangarin ng sabihin niya ang huling apat na salita. Oo, ang sinabi ni Yan Chao ay talagang ipinaliwanag ni Quincy. Daryl ay nabahira ng kawalang kasalanan ng kanyang kapatid na babae at naging sanhi ng walang mukha ang pamilyang imperyo. Halos kinamumuhian siya ng Quincy, kaya natural na hindi niya madaling palayain ang pamilyang Carter. Ano? Narinig ito, nanginginig ang katawan ni Empress at tuluyang natigilan. Sisirain ng aking kapatid ang pamilya Carter. Dahil lang sa nakipagrelasyon. Kakay Daryl. Paano siya naging malupit at walang pakiramdam? Sa anumang kaso, fiancé din niya si Daryl. Sa parehong oras, galit na galit din sina Chester at Dax. Lumalabas na ang Quincy ay hindi lamang aalisin ang emperador, ngunit sisirain din ang pamilyang Carter. Sa kasamaang palad, lumaban siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang buong pamilya Carter ay isang bilanggo na ngayon. Dax, Chester. Sa sandaling ito, nanunuya si Yan Chao at bulalas, sa totoo lang, ang iyong kamahalan ay hindi masyadong nagpaparamdam. Sinabi din niya na kung susuko ka at ay pangako ang iyong katapatan, maliligtas ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, sumigaw si Dax, na may pulang mga mata, si Quincy, ang masasamang babaeng ito, na medyo maganda ang iniisip. Hayaan mo ako at, ang kanyang mga kakulangan. Bumagsak ang mga salita, tumango si Chester bilang pagsang-ayon, oo, ang aming Eternal Life Hall, Peach Blossom Island, Elysium Gate at Carter Family, kami ay ipinanganak sa Earthround Continent at namatay ang mga aswang ng Earthround Continent. Maaari nating huwag ng sumuko. Southern Cloud Continent, panipi, ha! Narinig ito, ang mukha ni Yan Chao ay sobrang pangit at tumaas ang kanyang galit, ginawa, hindi ko alam kung ano ang mali at maglakas loob na insalihin ang iyong kamahalan, lahat kayo ay karapat-dapat mamatay, Champagne. Sa huling sigaw, Yan Chao halos umuungal, at pagkatapos, ang nakapalibot na South Cloud Soldier yon, na muling sumabog sa langit na sumisigaw sa pagpatay. Pagbaha tulad ng isang alon. Nang makita ito, nagkatinginan sina Dax at Chester na walang takot sa kanilang mga mukha at binati silang magkatabi. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa bilang ng dalawang panig ay masyadong malaki. At sa isang iglap lang ng mata, ang pamilyang Carter ay pumatay at nasugatan ang maraming tao. Ginawa mo, sa oras na ito, sabik na sabik si Dax, at labis siyang nalungkot at nagalit. At sumigaw sa kalangitan, kahit na mamatay ka ngayon, dapat kang pumatay ng ilan. Pang mga kaaway, hindi mo mapahiya ang reputasyon ng pamilyang Carter. Kabanata 3178. Patayin. Sa kanyang tabi, ang short ng paglago ng libro ni Chester ay nabahiran din ng dugo. Tulad ni Dax, halos maubos ni Chester ang kanyang panloob na lakas. Sa oras na ito, nakaharap sa mga kaaway na patuloy na nagmamadali, tuluyan na siyang nawalan ng kumpiyansa, ngunit nakakapit pa rin ang mahabang tibak sa kanyang kamay, na may mataas na espiritu ng pakikipaglaban. Dax, laban ngayon, sinubukan ko ang aking makakaya, at wala akong pagsisisihan kung mamatay ako. Panipi. Narinig ito, tumawa si Dax sa kalangitan, oo, sama-sama tayong magpatay ngayon. Panipi. Tulad ng sinabi nila, ang dalawa ay tumingin, bawat isa at nagtawanan, ngunit sinabi nila sa kanilang mga puso, hindi komportable. Dati sa Kunlun, napakahirap protektahan ang kaligtasan ni Daryl. Gusto mo pa bang mapanood ang pagbagsak ng pamilya Carter? Pakikinig sa mga tawa ng mga kapatid, lahat sa event na hindi malayo ay desperado rin, at isang malungkot na kapaligiran ang bomb alot sa ulo ng lahat. Sa sandaling ito, lahat ay walang pag-asa.
Gayunpaman, mayroong isang huling paniniwala sa mga puso ng bawat isa, iyon ay, bago ang pagkawasak ng pamilyang Carter, ilang iba pang mga sundalo ng South Cloud ang papatayin. Patayin. Sa oras na ito, sa pagpapasya na mamatay, hindi alam ni Dax kung saan. Nagmula ang kanyang lakas na kinilala ang palakol na parang baliw. Sumugod muli sa pangkat ng kaaway. Kapatid na Chester, kapatid Dax, tutulungan kita. Nang malapit ng masira, ang pag-asa ng lahat, bigla kong narinig ang isang marahan at magandang sigaw mula sa kalangitan na hindi kalayuan. Sa sandaling ito, natigilan ang lahat nang tumingin sila sa tunog. Nakita ko ang isang maliit na figure na mabilis na lumilipad sa night sky na hindi kalayuan. Mukha siyang 11 o 12 taong gulang, pinong alchemy. Tulad ng isang jade, isang pares ng mga mata na kumikislap na maliksi, nakasuot ng isang maikling palda ng feather ghost, hindi mailalarawan na maganda, at isang espesyal na ugali ang tumatago sa kanyang katawan. Si Jul ang nagbago ng anyo ng tao. Ito, sino ang babaeng manika na ito? Nang makita ang eksena sa harapan ko, lahat ng pamilya ng Carter ay nakasimangot at nalilito. Ang batang babae na ito ay may isang pambihirang pag-uugali sa unang tingin. Ngunit napakaharapan niya, hindi ko pa ito nakikita dati. Lalo na sina Dax at Chester na nagkatinginan, ay medyo naguluhan. Tinawagan niya ang kanyang kapatid, ngunit tila hindi niya ito kilala. Tumawag ka. Sa kabilang dulo ng battlefield, si Yan Chao ay nakasakay sa isang kabayo. Nakatingin ng mabuti kay Jul, at lihim ding nagulat. Kasabay nito, nang maramdaman ang espesyal na ugali ng katawan ni Jul, si Yan Chao ay nagkaroon din ng isang mahinang paalaala. Hoy! Nang natigilan lang ang lahat, ang figure ni Jul ay nag-flutter at lumapag sa lupa, pagkatapos ay tinuro si Yan Chao at sinabi, ikaw ang commander ng hukbong. Ito. Bibigyan kita ng kalahating oras upang magdala kaagad ng insenso. Ang umalis, ang mga sundalo, kung hindi man ay ang nasa sarili mong peligro ang mga kahihinatnan. Nang sinabi niya ito, ang tinig ni Jul ay wala pa sa gulang, ngunit mayroon siyang hindi mapag-aalinlangan ng aura. Sa loob ng kalahating araw, iniwan ni Jul ang Shenlong Island sa ilalim ng proteksyon ng Longchamber at dumating sa pamilyang Carter. Pagkarating, nakita niya ang pamilyang Carter na kinugkob ng hukbong South Cloud mula sa malayo. Sa oras na iyon, si Jul ay natakot at nagalit at dali-dali itong pigilan. Narinig ito, ang libu-libong mga sundalo ng South Cloud ay natigilan. Nakatitig kay Jul ng walang laman na bigla. Ha. Makalipas ang ilang segundo, tumawa ang 10,000 ng mga tao. Ano ang sinasabi ng batang babae na ito? Umatras tayo. Kagiliw-giliw. Kaninong anak? Naubusan ako ng mga pangarap sa kalagitnaan ng gabi. Nakakatawa sa akin hanggang sa mamatay. Sa gitna ng mga tawa ng mga nasasakupan, Yan Chao unti-unting huminahon din. At ang mga sulok ng kanyang bibig ay umikot na inilalantad ang isang nakakainis na ngiti. Sa susunod na segundo, tinignan at binaba ni Yan Chao si Jul, girl. Manika, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Isang menor de edad na babaeng manika ang nagbanta na bawiin ang kanyang mga tropa. Ito ay isang malaking joke. Kabanata 3179. Tumawag ka. Ang paghamak ni Yan Chao, walang pakialam si Jul, mahinang senggal niya. At malamig na sinabi, sasabihin ko lang ito minsan. Nauubusan ka ng oras ngayon. Huwag maghintay hanggang sa mawalan ka ng buhay. Kung pinagsisisihan mo ito, huli. Nang sinabi niya, ito, ang tinig ni Jul ay wala pa sa gulang, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagsiwalat ng pagiging mahinahon at kalmado na hindi katanggap-tanggap. Sa kanyang edad, naghahanap ng kamatayan. Ang ugali ni Jul ay nagparamdam kay Yan Chao na napahiya, at ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Pagkatapos, sa isang dagindong, ang figure ay sumabog, at ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay ay direktang hinaampas kay Jul. Tumawag ka. Ang lakas ni Yan Chao ay hindi mahina, at nakita niya na kung saan man dumaan ang kanyang figure, ang piraso ng hangin na iyon ay napunit ng mahabang kutsilyo, at ang kapangyarihan ay kamangha-mangha. Mag-ingat, mag-ingat. Nakikita ang eksenang ito, maging sina Chester, Dax, Yvette at iba pa, hindi nila mapigilan ang pagsigaw, at kasabay nito, nais nilang kunin ang suntok na ito. Para sa Jul, mayroong masyadong maraming mga sundalo ng South Cloud sa paligid, at hindi nila masyadong nasugod. Sa puso ng lahat sa Chester, bagaman ang babaeng manika na ito ay
Napakakaiba, siya ay ang kanyang sariling tao na tumulong sa pamilyang Carter at hindi dapat bantayan siya na makakuha ng gulo. Pagmamasid kay Yan Chao ay sumabog, tahimik na nakatayo roon si Jul. Kalmado at kalmado ang kanyang ekspresyon. Umungal. Nakikita na ang mahabang kutsilyo ni Yan Chao ay papatayin kay Jul, at bigla, narinig niya ang isang nakabibinging dragon na umuungal sa kalangitan. Pagkatapos, umikot ang madilim na ulap at hamangin ang buhangin, isang pulang. Higanting silong ang sumabog sa hangin at tumayo sa harap ni Jul. Oo, ang dragon na ito ay Longxiangger. Nang dumating sina Longxiangger at Jul ngayon lamang, nakita nila na ang pamilya Carter ay kinubkob ng hukbo, si Jul ay labis na balisa, ngunit ang Longxiangger ay napakakalmado dahil sinabi ni Sandy na ang mga hinaing sa mainland continent ay walang kinalaman sa dragons. Bukod dito, bago umalis sa Shenlong Island, ipinaliwanag ni Sandy na ang pagkakakilanlan ng angkan ng mga dragon ay hindi dapat madaling mailantad, kaya itinago ito ng Longxiangger. Sa oras na ito, nang makita si Yan Chao na kumikilos laban kay Jul, biglang hindi ito mapigilan ng Longxiangger. Sa sandaling ito, ang nakapaligid ng mga sundalo ng South Cloud ay gulat na. Gulat, isa-isa, nagtipon-tipon ang kanilang mga mata kay Jul, at hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Ang babaeng manika na ito ay pinagpala ng isang higanteng dragon. Sino siya? Hindi lamang iyon, sina Chester, Dax at lahat ay napatulala din. Pinag-uusapan kung saan nakakita sila ng mga dragon sapagkat si Daryl ay mayroong mga espiritong hayop ng dragon dati, ngunit bukod kay Daryl, ang buong mainland ay hindi pa nakakita ng sino mang maaaring tumawag ng isang higanteng dragon. Sa oras na ito, lahat ng tao sa Chester ay hindi alam na ang babaeng manika sa harap nila ay dragon espiritu ni Daryl. Hindi lamang iyon, ngunit ang kaluluwa ay kay Jul. Sa sandaling ito, si Yan Chao ay tanga nang makita ang higanting dragon na biglang lumitaw. Nabigla siya sa loob. Ganap na nabigla. Nang lumitaw si Jul ngayon lang, naramdaman ni Yan Chao na pambihira ang babaeng manika na ito, ngunit hindi niya inaasahan na makakatawag siya ng isang higanting dragon. Bukod dito, ang babaeng manika na ito ay dumating para sa pamilyang Carter. Hindi kaya may kinalaman siya kay Daryl. Sa pag-iisip tungkol dito, tahimik si Yan Chao sa madla. Pagtingin kay Daryl, laking gulat niya. Binigyan kita ng pagkakataon. Nang lihim na, nabigla si Yan Chao, dahan-dahang sinabi ni Jul, sa kasamaang palad hindi mo ito tinanggap ng maayos. Nahulog ang boses, at sumenya si Jul kay Longxiangger. Umungal. Sa sandaling ito, ang Longxiangger ay hindi nag-atubiling, at isang dagandong ng ugong ng dragon ang sumabog. Ang mahabang buntot ng dragon, na nagdadala ng momentum ng kulog, direktang swept patungo kay Yan Chao. Pakiramdam ang lakas ng pagbash ng higanting dragon sa kanyang mukha. Nagbago ang ekspresyon ni Yan Chao nang walang pag-aalinlangan, at mabilis niyang itinaas ang kanyang mahabang taybak upang labanan. Bang! Ang buntot ng dragon ay tumama sa mahabang kutsilyo, at narinig niyang sumisigaw si Yan Chao. Nagulat ang buong tao at lumipad ng higit sa 100 metro ang layo bago mahulog sa lupa. Bagaman si Yan Chao ay napakalakas, siya ay isang mortal na katawan lamang. Sa oras na ito, nakaharap sa pinakamalakas na hayop sa mainland, hindi niya talaga ito mapigilan. Kabanata 3180. Nakikita ang eksenang ito, ang nakapaligid na hukbo ng South Cloud, ang kanilang mga binti ay nanghina, nagpapanik. Ito ba ang kapangyarihan ng dragon? Nakakakilabot talaga, sa lakas ng mahigpit na utos, hindi nito kayang hawakan ng isang solong paggalaw. Commander, matapos ang ilang segundo ng pagkabulol, ang ilang mga sundalo ay nagmamadaling lumapit, tinulungan si Yan Chao ng buong kamay at paa. Umatras, bawiin, binukan ni Yan Chao ang kanyang bibig, nagsabi ng ilang mga salita, at pagkatapos ay nagwisik ng isang dugo, labis na mahina ang mukha. Malinaw na naramdaman ni Yan Chao na ngayon lamang ng pamitik ang buntot ng dragon, na sugatan ang ugat ng kanyang puso. Kung mas seryoso ito, siya ay patay. Sa oras na ito, si Yan Chao ay direktang natakot ng Longxiangger, at wala siyang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pag-abala sa pamilyang Carter. Nang marinig ang utos, libo-libong mga tropa ang kaagad na nagbantay kay Yan Chao at tumakas. Lumayas ka. Nang makita ang pag-atres ng hukbo ni South Cloud, lahat ng nasa Chester ay nakahinga ng maluwag. Si Dax ay iniisip pa rin ang tungkol sa paghabol, ngunit sa pag-iisip na ang
Kanyang panloob na lakas ay halos maubos, nilabanan niya ang salpok. Little sister, sa sandaling ito, dahan-daang lumakad si Yvette at tiningnan si Jul nang nakangiti, paumanhin, saan ka nang galing? Bakit mo nais tulungan ang pamilya? Carter, nang sinabi niya ito, ang tingin ni Yvette, sadya o hindi sinasadya, ay tumingin kay Longshangle sa anyo ng isang higanting dragon sa tabi niya. Mayroong isang dragon na nagbabantay sa kanyang paligid at ang pagkakakilanlan ng batang babae na ito ay ganap na pambihirang. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat sa paligid niya ay nakatuon din sa Jul. Hindi direktang sumagot si Jul, ngunit winagaway ang kanyang kamay upang hayaang umalis si Longshangle. Nang si Longshangle ay umakyat sa mga ulap at nawala, ibinaling ni Jul ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay sumilip sa karamihan ng tao, luhang kumikislap at hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Sister Yvette, sigaw ni Jul, at saka sumugod sa mga bisig ni Yvette, ako si Jul. Ang kanyang kaluluwa ay isinama sa katawan ng batang dragon. Dahil sa lakas ng batang dragon, hindi ko siya magawa, hindi nagsasalita ng isang buong taon. Pabayaan ang pagkilala kay Daryl, at ngayon ay nakapagsalita ako sa isang anyong tao, ngunit wala na si Daryl, ngunit si Jul ay nasa sabik pa rin nang makita niya ang mga kamag-anak ni Yvette. Ano? Narinig ito, kapwa sina Yvette, Dax at iba pa ay nabigla at tuluyan. Tuldok 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 tuldok. Sa kabila, sa Roland Continent, Simon City. Ang langit ay bahagyang maliwanag lamang sa oras na ito. Kakatapos lang ni Irene kumain ng agahan at dumiretso sa pag-aaral ng kanyang ama. Sa pag-aaral, nakatingin si Doug sa isang sinaunang libro. Ang sinaunang aklat na ito ang ipinakita niya kay Daryl kahapon at naitala nito ang likas na chismis ni Fuyi. Kahapon, nakita kong gumamit si Daryl ng ilang mga nakapaso na halaman upang mahuli ang higit sa 100 ng mga sundalo at binuksan ang mga mata ni Doug. Tulad ng pagninilay ng misteryo sa loob. Sa sandaling ito, lumakad si Irene sa harap, kagat ang labi, ang mga mata ay puno ng mga hinaing at kalungkutan. Pare, sino nga ba si Daryl? Kailangan mong hayaan siyang maging guro ko at hayaan mo akong nasa harap ng lahat, lumuhad down. Tehim, panipi, puno ng sama ng loob si Irene nang sabihin niya ito. Ang buweset na iyon, na pinagsamantalahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtingin sa isang doktor kahapon, ay hindi siya pinarusahan ng maayos, ngunit sa isang kisap mata, siya ay naging sariling guro. Sino mang babae sa bagay na ito ay hindi malulunok ang hininga na ito. Tumawag ka. Kabanata 3181. Doug isinara ang sinaunang libro, sumimangot ng bahagya at sinabi, Irene, ikaw ang hiya sa aking palad, paano ka masasaktan ng aking ama? Naniniwala ka sa akin, Guru Darby, gagawin mo ang iyong guro, mabuti lang ang para sa iyo, walang masama. Pagkatapos ng isang pagpost, idinagdag ni Doug, bukod dito, ang ganitong uri ng pagkakataon, walang ibang maaaring mangarap nito, napakaswerte mo. Kinaluktot ni Irene ang kanyang labi, hindi ako nararamdamang swerte. Ngunit pakiramdam ko ay napakamalas. Bang! Nang marinig ito, si Doug ay labis na hindi nasisiyahan, kinunan sa ilalim. Nang talahan na yan, hindi ko masasabi sa iyo ang kalokohan, pagkatapos ni G. Darby ay pretuhin ng may paggalang, magalang, hindi pinapayagan ang mga patakaran. Maunawaan. Sinabi, ang tono ng kalsada kumalas, sinasabi ko sa iyo ang totoo, itong si G. Darby ay nauugnay kay Master Fury 2,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang bagay na ito ay dapat na panatilihing confidential at hindi mo dapat sabihin ito, alam mo. Sinasabi ito, hindi mapigilan ni Doug na tumingin sa labas ng pintuan, sa takot na marinig ito ng pangatlong tao. Pinag-uusapan kung saan, si Doug ay isang napaka mapagkakatiwalaan na tao. Nangako siya kay Daryl na magtago ng mga lihim, at hindi niya kailanman sasabihin sa publiko. Gayunpaman, nang makita na ang kanyang anak na babae ay palaging bias laban kay Daryl, wala siyang ibang pagpipilian kundi sabihin sa sitwasyon. Ano? Narinig ito, nanginginig ang katawan ni Irene, at naramdaman lamang nitong humuhuni ang utak. Nang Daryl ay may kaugnayan sa Lord Fury. Paanong nangyari te? Makalipas ang ilang segundo, nag-react si Irene, kumulat ang kanyang mga kilay. Pare, maloloko ka ba? Paano siya may ugnay kay Lord Fury? Alam mo, biglang nawala sa kanya si Lord Fury kung nasaan siya 2,000 taon na ang nakakalipas. Walang balita, panipi, haha.
Narinig ito, hindi mapigilan ni Doug na tumawa, syempre may ebidensya ako. Ito ang sinaunang libro. Matapos sabihin iyon, binuksan niya ang chismis ang Fuyei Xiantian sa sinaunang libro. At pagkatapos ay ipinakalat ito kay Daryl kahapon, ang array ng chismis, sinabi ng detalyado. Ito, matapos malaman ang sitwasyon, tuluyang natigilan si Irene. Malinaw na nakita niya na ang katutubo na chismis sa sinaunang libro ay talagang katulad sa hugis na na-deploy ni Daryl sa mga nakapaloob na halaman. Kahapon, may kaugnayan ba talaga siya kay Lord Fuyei? Makalipas ang ilang minuto, iniwan ni Irene ang pag-aaral, at pagkatapos ay nagtungo sa silid kung saan nagpahinga si Daryl. Binigyan ni Doug si Daryl ng napakahusay na paggagamot. Hindi lamang siya, may silid para makapagpahinga, ngunit nagdala din siya ng isang maliit na bulwagan upang makilala ang mga panauhin. Ang labas ng terasa ay nakatingin sa dagat. Gamit ang kakaibang kapaligiran ng kastilyo, napakaganda ng tanawin. Sa oras na ito, nakaupo si Daryl sa gilid ng bulwagan, naglalaro ng isang kamao na kasing laki ng kamao. Kagabi, nag-usap sina Daryl at Doug ng mahabang panahon at maraming natutunan tungkol sa kaugalian ng Roland Continent na nagbukas sa mga mata ni Daryl. Ang kristal na bola sa kanyang kamay ay isa ring natatanging tool sa pakikipag-ugnay. Para kay Roland Continent, maaari kang magpadala ng mga mensahe sa mga tao. Libu-libong mga milya ang layo, at kahit na sumasalamin sa mukha ng iba, tulad ng isang video call sa mainland. Napakaganda. Nung pinag-aaralan ni Daryl ang bola na kristal, isang matamis na tinig ang nagmula sa pintuan. Binaling ni Daryl ang ulo niya upang tignan, at nakita si Irene na nakatayo. Roon ng maganda, ang ekspresyon ng mukha nito ay hindi na ang kasiyahan at paglaban ng kahapon, ngunit medyo mas komplikado. Kailangan kong sabihin na si Irene ay isa ring pangunahin na kagandahan. Sa oras na ito, nakasuot siya ng isang puting-puting jumpsuit at ang kanyang payat na mga binti ay nakalantad sa hangin. Isang race pie na ang sinumang lalaki ay mababaliw. Dito kapag nakita niya ito, napakagaling mong mag-aral sa akin. Nakangiting sabi ni Daryl. May ngiti sa labi, lihim na nababalisa si Daryl. Hindi ka maaaring manatili dito sa lahat ng oras, dapat mong hanapin sina Miyaoeng at Yanhong sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay mag-isip ng isang paraan upang makabalik sa mainland. Dahan-dahang pumasok si Irene at tumingin kay Daryl at sinabi, narinig kong sinabi ng aking ama na may kakayahan ka. Tumawa muli si Daryl, nakita mo ba ang pagsubok kasama si Heath kahapon? Ha, nakahinga ng maluwag si Irene, at hindi sumasang-ayon na sinabi, iyon ay dahil maswerte ka, hindi ito kasanayan. Kung nais mong ako ay maging iyong mag-aaral, kailangan mong ipakita ang iyong tunay na kasanayan. Ang boses ay malumanay, ngunit mayroong walang duda tungkol dito. Sa totoo lang, maghinala si Irene sa ugnayan ni Daryl at Lord Fuyei, at balak niyang subukang muli ang mga kakayahan ni Daryl. Damn it, nang makita ang ekspresyon ni Irene, hindi mapigil ang sumimangot ni Daryl ng palihim. Hindi ito upang malaman ang mga kasanayan, ito ay sadya upang makahanap ng pagkakamali. Kabanata 3182. Naisip, nakatingin si Daryl kay Irene na nakangiti, paano ito maituturing? Natotoo, kinagat ni Irene ang kanyang labi at iniisip sandali, hanggat ikaw ay pwede kumbansihin mo ako. Sumili ang mga mata ni Irene habang sinasabi ito. Sinabi ni Itay na ang taong ito ay nauugnay kay Lord Fuyei, ngunit para siyang sinungaling. Bigyan mo siya ngayon ng isang problema at tingnan kung ano ang maaari niyang gawin. Kumbinsido. Narinig ito, biglang sumimangot si Daryl. Sigurado ako na ang konsepto ng apat na salitang ito ay masyadong malabo kahit na alisin mo ang mga bituin, kung sasabihin mong hindi ka kumbinsido, wala akong kabuluhan. Ano? Nang makita na hindi nagsalita si Daryl, sa pag-aakalang natatakot pa rin, siya, hindi mapigilan ni Irene na bogyain kung hindi mo maipakita ang iyong tunay nakakayahan, dapat kang umalis kaagad dito, mas mabuti na huwag mo akong payagan. Tingnan. Ha! Huminga ng malalim si Daryl at ngumiti, nais mo bang makita kung ano talaga? Ang kaya ko. Kasabay nito, nagsulat si Daryl ng 5 salita sa mga pader sa paligid niya. Ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa, at pagkatapos ay ibinuhos ang loob sa kristal na bola kay Irene, pumusta tayo. Umupo ka rito na may isang kristal na bola. Kung mahahawakan mo sa kalahating oras, susuko ako. Ang huling pangungusap na hulog at tinuro ni Daryl ang upuan sa tabi niya.
Ang Daryl ay nagpakalat lamang ng isang pagbuo ng 5 elemento, at ang bola ng kristal ay ang mata ng Porma Sion. Kalahating oras, kinuha ni Irene ang bola na kristal na may hitsura, maaari akong umupo ng 1 oras, maghintay ka lang na sumuko. Pagkatapos, umupo siya sa upuan. Bagaman ang Roland Continent ay walang mga high-tech na sasakyan, mayroon itong mga orasan at relo, at ito ay katulad ng Earth-round continent na kinakalkula batay sa 24 na oras sa isang araw. Hoy! Matapos gawin ito, inis na sinabi ni Irene kay Daryl, kapag nanalo ako, kailangan mong magsalita. Ngumiti si Yufeng at tumango. May sasabihin si Irene, ngunit sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na ang kanyang buong katawan ay biglang nag-init. Parang nasa isang bulkan na bulkan, sobrang init. Anong nangyari? Si Irene ay biglang nagulo, at sumigaw kay Daryl, ikaw, anong ginawa mo? Sa akin. Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya, nakatayo lang ako rito, wala akong ginawa. Ano? Nagsisimula pa lang ito, natatakot ka ba? Sino ang nagsabing takot ako? Labis ang kaba ni Irene, ngunit hindi niya ito handang sakupin ito. Sinabi niya ng walang magandang hangin, hindi ka natatakot. Sa lahat ay may isang trick. Manatili ka sa akin. Nakangiting tiningnan siya ni Daryl, hindi nagsalita, at tahimik na naghintay. Sa sandaling ito, nawala ang naglalagablab na init sa katawan ni Irene at napalitan ng isang ginaw ng lamig. Ang lamig na ito ay direktang bumalot kay Irene, at pakiramdam niya ay na-freeze siya, at ang katawan niya ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang 5 elemento ng hanay ay naglalaman ng ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Si Irene ay nakaranas ng apoy at tubig na sinusundan ng kahoy, ginto, at lupa. Di nagtagal pagkatapos ng nagyayelong lamig, nararamdaman ni Irene na siya ay nainganyo ng mga hindi nakikitang mga puno ng ubas, at sa ilalim ng pagkakagapos ng mga puno ng ubas, tila nakikiliti siya sa buong katawan. Haha, haha. Sa sandaling ito, hindi na mapigilan ni Irene, at tumawa siya. Napakaiti nito, Daryl, mabilis mong ititigil ang mga ubas na ito. Haha. Hindi kinaya ni Irene ang Katie at maiinit na pakiramdam. Pakiramdam niya ay kakaiba ang bawat pulgada ng kanyang balat mula sa itaas hanggang sa ibaba. Makati. Masayang sinabi ni Daryl, Miss Irene, tingnan mo, nasaan ang mga puno ng ubas sa paligid mo. Nang sinabi niya ito, medyo mayabang ang mga mata ni Daryl. Alam niyang si Irene sa oras na ito ay nasa 5 sangkap. Sa ilalim ng pagpapahirap sa array, lumitaw ang mga guni-guni, ngunit hindi sila sapat. Narinig ito, tumingin sa paligid si Irene at nakita na nakaupo siya sa isang upuan. Walang mga puno ng ubas, ngunit naroon pa rin ang Katie. Anong nangyari? Kabanata 3183. Sa pagkabigla, isang kakaibang Katie ang nagmula sa kanyang katawan, hindi mapigilan ni Irene na ngumiti. Ulit, haha. Daryl, ayoko nang tumaya, tumigil ka. Stop, panipi. Hanggang sa oras na ito, hindi pa naiintindihan ni Irene ang nangyayari. Ngunit alam din niya na ang kakaibang pakiramdam na ito sa kanyang katawan ay dapat may kinalaman kay Daryl. Sa parehong oras, nais din ni Irene na itapon ang bola na kristal, ngunit ang bola ng kristal, na parang lumaki ito sa kanyang kamay, ay hindi maitapon. Saglit, nanginginig ang Katie na katawan ni Irene, at ang pula nitong labi ay bumuka at tumawa, ngunit ang ekspresyon ng mukha niya ay isang tawa, malinaw na nakakagulat ito. Matapos makita ito, lihim na huminga si Daryl, at ngingiti, paano ito? Kumbinsido ka na ba ngayon? Hindi ako kumbinsido. Hindi mapigilan ng maselang katawan ni Irene ang pag-alog, pinipigilan ang mainit at makati na pakiramdam. Mahigpit na kinakagat ang labi niya, mariin niyang dinura ang 2 salita. Sa maliit na trick na ito, nais ko lamang kumbansihin ang aking sarili, ito ay ganap na imposible. Okay. Pagkakita ng matigas ang ulo nitong mukha, si Daryl ay hindi nagmamadali. Umupo siya sa upuan sa tabi niya at tiningnan ng maluwag kung gayon ay masisiyahan mo ito ng dahan-dahan. Ang 5 mga elementong array, ito ang kahoy, at may mga nasa ibaba pa. Rin. Tungkol naman kina Jin at Tu, hindi pa nakikipag-ugnay si Irene sa mga Porma Sion. Kung mas tumatagal siya, mas hindi siya komportable. Tumawag ka. Matapos ang higit sa 10 segundo, naramdaman lamang ni Irene na nawala ang sensasyon ng pangangati sa buong katawan niya. Nang huminga siya ng maluwag, naramdaman ko ang inis, at pagkatapos ay ang paligid ay malabo. Woo!
Sa oras na ito, naramdaman lamang ni Irene na siya ay inilibing sa isang bundok, at ang paligid ng hangin ay humina at mas mababa, at siya ay halos sa hininga. Ang kanyang inis ay nadama at mas seryoso, at ang kanyang espiritu ay unti-unting naging ulila. Tulong! Tulong! Binuka ni Irene ang mapula nitong labi, at hindi mapigil ang umiyak. Og! Nang makita ang eksenang ito, alam ni Daryl na hindi kayang tiisin ni Irene ang presyon ng 5-element array, at nagkaroon na ng ilusyon. Kailangan kong sabihin na ang babaeng ito ay medyo matigas ang ulo, at tumatanggi pa rin siyang aminin ang pagkatalo hanggang ngayon. Sa pag-iisip tungkol dito, lumakad si Daryl at iniunat ang kanyang kanang kamay, naghahanda na silyuhan ang Shentai Acupoint ni Irene. Hanggat ang Shentai Acupoint ay natatakan, si Irene ay makakabangon. Ama! Gayunpaman, sa oras na ito, malapit na si Daryl upang makita si Irene na umiiyak, biglang lumipad sa kanyang mga braso, magandang mukha na puno ng kaguluhan. Ama, tulungan ako, na mabilis na lumabas. Biglang yamakap si Irene, natigilan si Daryl. Ito, masyadong seryoso ang mga guni-guni ni Irene, tama ba? Talagang, kinikilala niya ang sarili bilang dog. Bulong-bulong sa kanyang puso, nakaramdam lamang ng mabangong amoy si Daryl. At naramdaman lamang na ang mga buto sa buong katawan niya ay malutong. Sa totoo lang, ang perpekto ni Irene ay halos perpekto. Lalo na ang mahigpit na paghawak sa aking sarili sa oras na ito, napakaganda ng pakiramdam. Pare, sa sandaling ito, narinig kong nagbubulungan si Irene sa sarili, Daryl na. Ito ay napakasama. Hindi niya alam kung anong mga magic arts ang ginagamit niya para ilibing ako sa lupa. Ilabas mo ako ng mabilis. Mahusay ang hula sa oras na ito, nagkaroon ng maling akala si Irene. Matapos yamakap ng maligaya sandali, bahagyang ngumiti si Daryl at itinaas ang kanyang kamay upang mag-click sa Shentai Acupoint ni Irene. Sa maikling panahon, nanginginig ang katawan ni Irene, lahat ng mahalimuyak. Nasamyo sa harap niya ay nawala, at nagising din ang kanyang buong tao. Ikaw, matapos magising at makita ang sarili sa mga bisig ni Daryl, naramdaman lamang ni Irene na boss ang isip niya, tuluyan ng nalilito. Sa sumunod na segundo, nag-react si Irene at mabilis na kumawala sa pagkakayakap kay Daryl, at galit na sabi, anong ginagawa mo? Sinamantala, ulit ng Daryl na ito ang sarili, na talagang nakakainis. Kabanata 3184. Oh, mamantong hininga si Daryl at nakangiting sinabi, MS. Irene, ikaw ang nagkaroon ng guni-guni at gumawa ng pagkusa upang hawakan ako. Paano mo ako masisisi? Narinig ito, nanginginig ang katawan ni Irene at biglang natigilan. Oo, ngayon ko lang nakita na inilibing ako sa lupa at nakita ko ang aking ama. Parang nagkaroon ako ng guni-guni ngayon. Kaya lang, nakakahiya na nagkamali akong itinuring siya bilang isang tatay at gumawa ng hakbangin na yakapin siya. Paano? Nang lihim na napahiya si Irene, ngumiti si Daryl at sinabi, sigurado ka na ba ngayon? Ikaw, namula si Irene at binuka ang kanyang bibig, ano ka? Paraan ng demonyo, paraan ng demonyo. Narinig ito, hindi makatawa o umiyak si Daryl, at seryosong sinabi, hindi ito isang pamamaraan ng demonyo, ngunit isang pagbuo ng 5 elemento. Nakulong ka rito, at walang paraan upang masira ito, at ito ay madaling magkaroon ng guni-guni. Sa sandaling ito, kinagat ni Irene ang kanyang labi, hindi nagsalita, ngunit nabigla ang kanyang puso. 5 mga elemento array. Hindi kaya totoo ang sinabi ng aking ama, ang Daryl na ito ay talagang may kaugnayan kay Lord Fury. Para sa isang sandali, ang kapaligiran ay naging banayad. Guru, pagkalipas ng ilang segundo, mahigpit na kinagat ni Irene ang labi. At marahang sinabi, matututo ako sa iyo sa hinaharap. Sa oras na ito, tuluyan nang nawala si Irene. Ang Daryl na nasa harapan niya ay talagang isang taong may mahusay na kakayahan. Tumanggaw si Daryl sa kasiyahan, at ngumiti, ang ugali ay hindi masama. Ibuhos ako ng isang basong tubig. Matalinong sagot ni Irene, lumakad sa gilid, at binuhusan ng tubig si Daryl. Mr. Darby. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa labas ng pintuan at nakita ang isang matangkad na figure na dahan-daang papalapit. Ang baluti ay nakasuot at si Heath ito. G. Darby, ang Panginoon ng lungsod ay nais mag-anyaya. Sa pintuan, natigilan si Heath kaagad pagkakasabi niya ng ilang mga salita. Nakita ko na si Daryl ay nakaupo sa harap ng bintana na may
Maluwag na tingin, habang si Irene ay may hawak na isang basong tubig, nakatayo sa gilid na masunurin, magalang at magalang, ganap na wala ng pagmamataas ni Missy. Ano ang nangyayari? Nang makita ang eksenang ito, palihim na nakasimangot si Heath at natigilan. Miss Irene, ayaw mo ba sa batang ito? Bakit ang bait mo sa kanya ngayon? Nakikipagkompetensya kay Daryl kahapon, ang mukha ay mapatla sa harap ng napakaraming tao, ang bagay na ito ay labis na inisin ni Heath, at sa oras na ito. Nang makita na tinanggap din ni Irene ang Daryl na ito, ang kanyang puso ay lalong hindi nasisiyahan. Mabuti, narinig ang mga salita ni Heath, tumayo si Daryl at lumabas ng silid. Hinanap ni Doug ang kanyang sarili, dapat dahil ito kina Mia Oyeng at Yan Hong. Sa pag-iisip ng mga ito, binilisan ni Daryl ang kanyang takbo. Miss Irene, sandaling lumakad ang paa sa harap, nag-react si Heath at mabilis na lumakad kay Irene, kilala mo ba talaga ang taong ito bilang isang guro? Nang sinabi niya ito, ang tingin ni Heath na malapit na tumingin sa ekspresyon ni Irene ay nagbago. 3 taon na ang nakalilipas, sinundan ni Heath si Doug sa Simon City. Sa unang tingin kay Irene, labis siyang nabighani. Bagaman si Heath ay isang marangal na kabalyero, ang kanyang pagkakakilanlan ay mas masahol pa kaysa kay Irene. Sa makatuwid, palaging inilibing ni Heath ang malalim na pag-ibig sa kanyang puso. Nakikita ko si Irene sa oras na ito na nagbibigay ng isang malambot na kompromiso sa isang banyagang batang lalaki, naramdaman kong labis akong nabagabag. Huwag tawagan siya sa taong ito. Kabanata 3185. Sumimangot si Irene, hindi niya mapigil ang sumigaw ng mahina, G. Daryl, siya ay isang taong may mahusay na kakayahan. Kailangan kong magalang sa kanya sa hinaharap, okay. Ito, natigilan si Heath nang marinig ito, ngunit hindi siya sumuko, Miss Irene. Tuldok, panipi. Bago siya matapos magsalita, nagambala si Irene. Lumabas ka muna. Tinatimad si Irene na magsalita ng walang kwenta, at mahinang sinabi, narito ako. Naghihintay para sa guro Daryl na bumalik. Nga pala, hindi kita papayag na pumasok. At abalahin si Mr. Darby, alam mo, labis na ayaw si Heath. Ngunit hindi siya naglakas loob na tanggihan, kaya't sumagot siya, alam ko, sinabi niya, at lumabas. Sa oras na ito, si Heath ay napakainis. Hindi alam ni kung anong uri ng sopas ng ecstasy ang ibinuhos ng lalaking nagngangalang Daryl sa dalaga, kung kaya't talagang pinuprotektahan niya ito ng tulad nito. Kung may pagkakataon sa hinaharap, dapat natin siyang turuan ng mabuti. Kabilang panig. Pagdating ni Daryl sa pag-aaral, nakita niya si Doug na nakaupo doon, medyo pangit ang mukha. Mr. Darby. Pagkakita ni Daryl na papasok, mabilis na tumayo si Doug, at nahihiya na. Sinabi, ang dalawang babaeng hinahanap mo ay wala talagang pahiwatig. Narinig ito, huminga ng malalim si Daryl, at biglang bumagsak ang kanyang kalooban. Sa oras na ito, nagpatuloy si Doug, G. Darby, mayroon bang ibang mga katangian ng dalawang babaeng hinahanap mo bukod sa kanilang hitsura? Biglang ngumiti ng mapait si Daryl. Si Mia Oyeng at Yan Hong ay mga fairy na pinalaki sa isang larangan ng ilusyon. Hindi naman sila tao, ngunit ang sikretong ito. Paano nila sasabihin kay Doug? Sa sandaling ito, may naisip si Doug at sinabi, G. Darby, ang lahat ng mga kaluluwa ay nasa ilang araw. Sa oras na iyon, sa ngalan ng Simon City, pupunta ako sa Atlantis upang makilala ang prinsipe. Sa oras na oras, si G. Darby ay maaaring sumama sa akin. Ang Atlantis ay ang pinakadakilang lungsod sa Roland Continent. Marahil maaari kang makahanap ng mga pahiwatig sa iyong dalawang kaibigan kapag nakarating ka doon. All Souls Day. Narinig ito, natigilan si Daryl. Susunod, sa pamamagitan ng mga pag-uusap, nalaman ni Daryl na ang All Souls Day ay katulad ng Mid-Autumn Festival sa mainland at ito ay isang napakahalagang piyesta sa mainland ng Roland. Ang Roland Continent ay orihinal na isang pinag-isang kontinente. Kalaunan, dahil sa pagbabago ng kapangyarihan, nahati ito sa 6 na punong-puno. Ang sitwasyong ito ay medyo katulad sa panahon ng spring at autumn at ng panahon ng mga nag-iingat na estado sa kontinente ng mainland. Ang Principality of Stars ay isa sa 6 na punong-puno, ang Simon City ay isang seaside city sa Principality of Stars, at ang Atlantis ay ang kabisera ng Principality of Stars. Sa oras na ito, nalaman din ni Daryl na ang namumuno sa 6 na punong
Awtoridad ay hindi tinawag na emperador, ngunit hari. G. Darby, ano sa palagay mo? Sabi ni Dog. Tumango si Yufang, okay. Naghihintay lang siya ng balita sa Simon City. Mahirap hanapin sina Mia Oyeng at Yan Hong. Mas makabubuting pumunta sa Atlantis para tumingin. Baka makakita siya ng isang pahiwatig. Haha. Nang makita ang kasunduan ni Daryl, tuwang-tuwa si Dog at hindi mapigil ang sabihin, pagdating ko sa Atlantis, dapat kong ipakilala sa hari si G. Darby. Naniniwala ako na sa pagpapahalaga sa hari, si Mr. Tiyak na makakagawa si Daryl ng isang malaking negosyo. Gayunpaman, umiling si Daryl, salamat sa kabaitan ng Panginoon ng lungsod. Ngunit sa palagay ko mas mahusay na panatilihin ang isang mababang profile. Tulad ng sinabi niya, nagpatuloy si Daryl, pagdating ng oras, ako ay sa tabi ng Panginoon ng lungsod. Sumunod ka lang. Si Dog ay isang pantas, alam na hindi maginhawa si Daryl na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, tumango siya. Umaga kinaumagahan, sinundan ni Daryl si Dog sa daan. Dahil araw ng lahat ng mga kaluluwa at mayroon itong espesyal na kahulugan. Sinamahan din siya ni Irene, at si Heath, bilang personal na bantay ni Dog, ay natural na sasamahan siya. Bilang Panginoon ng lungsod, ang kotse ni Dog ay natural na hindi pangkaraniwan, hinailan ng isang 4 na ulo na unicorn, at ang karwahe ay marangyang at magandang maganda. Sa daan, sina Daryl, Dog, at Irene ay nakaupo sa karwahe, nakikipag-usap at tumatawa, habang tinitingnan ang magagandang tanawin sa kalsada, napakasarap. Matapos maglakad ng isang araw at isang gabi, papalapit na si Atlantis. Sa pagtingin sa malayo, nakita ko ang isang malaking estatwa ng Diyos na nakatayo sa labas ng lungsod, napakaganda. Alam ni Daryl na ang Roland Continent ay may napakaliwanag na mga alamat at kwento at naniniwala sa mga Diyos, kaya't normal na magkaroon ng isang napakalaking idolo sa labas ng maharlikang lungsod ng pamamahala sa langit. Kabanata 3186. G. Darby. Sa oras na ito, nagpakita ng kaunting ngiti si Dog at sinabi, narito na si Atlantis. Tumango si Daryl, wala sa mukha niya ang mga alon. Bagaman ang Atlantis na nasa harap ko ay marilag na may maraming mga tindahan sa kalye at napakamasagana, mas mababa pa rin sa mga imperial na lungsod. Sa mainland, makalipas ang ilang minuto, pinangunahan ni Dog si Daryl at ang iba pa sa Wang Court. Ang korte ng hari ay ang lugar kung saan namamahala ang hari at nagpapahinga. Ang kakaibang kapaligiran ay mas matindi, nagpapakita ng gilas at sopistikado saan man. Pagdating ko sa palasyo ng Haring Hukom, nakita kong dumating ang Panginoon. Nang bawat lungsod, isa-isang nakaupo sa mga upuan, nakikipag-usap, ay napakasigla. Sa pangunahing upuan, nakaupo ang isang manipis na figure, isang gintong balabal, nakasuot ng isang korona, at ang kanyang buong katawan, na nagpapakita ng isang malakas na aristokratikong kapaligiran. Ito ang namumuno sa Duchy of Stars, ang hari. Malinaw na naramdaman ni Daryl na ang lakas ng hari na nasa harapan niya ay hindi gaanong malakas, at wala rin siyang ugali na maging siya sa buong mundo. Malinaw na siya ay isang napaka-walang pakundong hari. At sa tabi, mayroong isang sexing hubad sa isang mahabang damit na burgundy, na pinakita ang buong kaaya-aya sa kanyang hitsura. Ang kanyang magandang mukha, na pininturahan ng mabibigat na pampaganda, ay parang isang baso ng matapang na alak, nakakalasing. Ang babaeng ito ay humigit kumulang 30 na may iba't ibang mga estilo, at ito ang nakababatang kapatid na babae ni Wang Ju na si Kelly. Kung ikukumpara kay Wang Ju, ang hitsura ni Kelly ay magandang maganda at binati kasama ng Panginoon ng lungsod na naruroon paminsan-minsan. Tumawag ka. Pagkakita kay Kelly, hindi mapigilan ni Daryl ang paghinga. Naisip ko na ang kapaligiran sa korte ng hari ay magiging napaka-solemn na. Ngunit hindi ko inaasahan na ito ay maging lundo at masigla, lalo na itong si Kelly. Ito ay talagang maganda. Hindi nagtagal, nagpalitan ng pagbati si Dog sa lahat at dinala si Irene upang maghanap ng pwesto at umupo. Dahil si Daryl ay isang entourage at walang upuan, makatayo lamang siya sa likuran ni Dog tulad ni Heath. Sa oras na ito, tiningnan ni Wang Ju ang oras at ngumiti at sinabi, kaya lahat ng mga Panginoon ng lungsod ay dumating upang ipagdiwang ang araw ng mga kaluluwa. Hindi ako lasing o babalik ngayong gabi. Matapos bumagsak ang boses, tinaas ni Wang Ju ang kanyang baso ng alak. Para sa isang oras, ang maraming mga City Lord na naruroon lahat ay ngumiti at tumayo upang mag-toast at uminom. Nang makita ang eksenang ito, napakainis ni Daryl.
Di nagtagal pagkatapos uminom ng 3 pag-ikot, isang Panginoon ng lungsod ang tumayo at ngumiti kay Wang Ju, ang iyong kamahalan Wang, sa espesyal. Na araw na ito ng araw ng lahat ng mga kaluluwa, ang pag-inom lamang ay mainip, mas mainam na maglaro ng isang laro upang idagdag sa kasiyahan. Panipi, ang taong ito na tinawag na Hall, ang Panginoon ng Storm City, ay malas at tuso. Haha, buti. Nasa ulo si Wang Ju at nangako. Ngumiti, hindi ko alam kung may magagandang mungkahi si Hall. Ngumiti si Hall, pagkatapos ay sumenyas, at para sa susunod na segundo, nanatili siya sa kanya. Ang gwardya sa likuran niya ay dahan-daang lumakad papasok sa court. Wow! Sa sandaling ito, ang buong bulwagan ay nag-ulok at ang lahat ay nakatingin. Sa bantay, natigilan din si Daryl. Nakita kong ang gwardya na ito ay may taas na higit sa 2 metro, mas malakas kaysa at mukhang isang higanting oso. Ang taong ito ay tinawag na Sam, ay ang unang mabangis na general ng Hall. Ang pinakamataas na pantas na hari ng lakas. Sa sandaling ito, tumingin si Hall sa paligid, at sa wakas ay bumagsak ang kanyang tingin kay Dog. Narinig ko na ang Heath Knight sa tabi ni Dog ay ang unang mandirigma ng Simon City. Ngayon, sa pamamagitan ng piging ng All Souls Day, hayaan siyang makipagkompetensya kay Sam. Ngayon, paano ang pagtulong sa alak? Panipi. Nang sinabi niya ito, nakangiti si Hall sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap ng malungkot na lamig. Ang Storm City ay hindi malayo sa Simon City. Bagaman ito ay kabilang sa Principality of Heavenly Stars, palaging may alitan. Sadyang iminungkahi ni Hall ang isang pagsubok upang mapahiya si Dog sa publiko. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Dog. Okay. Tumanggaw si Dog nang hindi iniisip. Bagaman matapang ang Sam na ito, hindi mahina si Heath. Kung talagang nakikipaglaban siya ng mag-isa, hindi kinakailangang talo si Heath. Nang bumagsak ang boses, dahan-daang lumakad si Heath sa loob ng korte. Kabanata 3187. Mga Masters, gayunpaman, sa sandaling ito, si Sam ay tumingin sa paligid at malakas na sinabi, ngayon ang araw ng mga kaluluwa. Kung nasaktan ka, hindi mo maiiwasang saktan ang iyong kapayapaan. Nais kong baguhin ang mga patakaran. Tulad ng sinabi niya, itinuro ni Sam ang isang malaking tangke ng tubig sa pintuan. Sino ang maaaring magangat ng tangke ng tubig na ito sa mahabang panahon kung sino ang manalo? Panipi. Ano? Narinig ito, ang buong bulwagan ay sumabog ng isang iglap, at ang lahat ay natigilan. Itong malaking water tank ay hindi bababa sa 1,000 cat tiles, tama. Narinig ko na Sam ay isang sikat na Hercules in Storm City. Pag-aangat ang tangke ng tubig ay hindi dapat maging isang problema, ngunit ito Heath ay mahirap na sabihin. Interesting. Panipi. Sa ilalim ng talakayan, maraming tao ang nakatingin kay Dog na nakangiti. Sa oras na ito, inis na inis si Dog. Baliw, ang Sam na ito ay malinaw na sadya. Siya ay isang Hercules. Maaari niyang itaas ang tangke ng tubig nang walang anumang problema. Ngunit paano ito? Mayangat ni Heath. Sa sandaling ito, nakatayo si Heath na may sobrang pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nag-iisa ang pakikipaglaban, hindi siya natatakot kay Sam, ngunit kung nais niyang ihambing ang kanyang lakas, si Sam ay isang malakas na tao, paano siya magiging kalaban? Iyon lang sa Royal Palace na ito, kung siya ay umatras, mapapahiya. Si Simon City, kayong tuldok. Bago siya matapos magsalita, nagambala si Hall, Miss Irene, Sam ay para lamang sa pag-inom, hindi isang tunay na kompetisyon. Kung sa tingin mo ay hindi patas, hindi mo matatanggap ang hamon. Narinig ito, Irene ang mukha niya ay namula, galit siya nanginginig ang katawan, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Okay. Sa sandaling ito, si Kelly, na nakaupo sa tabi ng trono, ay ngumiti at sinabi, ngayon ay isang masayang araw, ayaw na ninyong mag-away. Sa ganoon, tumingin si Kelly kay Dog, Greed, laro lang ito, hindi arena. Maaari kang tumanggi. Panipi. Ha! Huminga ng malalim si Dog at tatanggi na sana, ngunit sa sandaling ito. Inunat ni Daryl ang kanyang kamay at tinapik siya, subukan ko. Ano? Nang bumagsak ang boses, pareho sina Dog at Irene na natigilan. G. Darby, huwag kang mapusok. Mabilis na bulong ni Dog. Sa oras na ito, lubos na naantig si Dog. Alam niya na si Daryl ay nakipagkompetensya kay Sam para sa mukha ni Simon City, ngunit kahit na siya ay inapo ng Lord Flurry, hindi siya magiging kalaban ni Sam kumpara sa kanyang lakas.
Nararamdaman din ni Heath na walang kahihiyan at gaanong nagsabi ang Sam. Na ito ay isang malakas na tao, hindi ka kalaban, huwag kang magsawa. Ngumiti si Daryl at sinenyasan si Doug na huwag matakot. Sa susunod na segundo, si Daryl ay lumakad papunta sa bukid at tumingin kay Sam, kinukumpara kita. Ha! Sa sandaling ito, natigilan ang lahat. Tiningnan ni Sam si Daryl pataas baba na may isang panunuya, sino ka? Ang entourage ni G. Doug. Maganang pagtugon ni Daryl. Entourage. Narinig ito, si Sam ay natigilan, at pagkatapos ay hindi mapigil ang tumawa. Ang isang tagasunod ay naglakas loob na ihambing sa akin. Sa palagay mo ito ay isang batang naglalaro ng bahay. Haha, sa isang iglap tumawa ang buong bulwagan. Ang batang lalaki sa harapan niya, mukhang payat at mahina, na walang banal. Nakapangyarihan, naglakas loob na makipagkompetensya kay Sam. Kahit si Kelly ay hindi mapigil ang tumingin kay Daryl na nagtataka. Ang taong ito ay mukhang ordinaryong, ngunit wala siyang maliit na lakas ng loob. Kabanata 3188. Tumatawa ang lahat, si Sam ay nakatingin kay Daryl na nakangiti ngunit isang ngiti, gusto mo bang ihambing sa akin? Nang sinabi niya ito, ang mga mata ni Sam ay puno ng paghamak. Ang batang lalaki sa harapan niya, payat at mahina, kumpara sa kanyang sariling lakas, ay simpleng naghahanap ng pang-aabuso. Ngumiti ng mahina si Daryl, at sinabi, ano? May mali ba? Sinabi din ng Lord Hall ngayon, hindi ito kompetisyon, para lang makatulong sa alak, may magandang kasabihan, ang manalo o talo ay hindi mahalaga, ang focus ay sa paglahok. Nang marinig ko ito, maraming tao sa paligid ang hindi mapigil ang tumawa. Ang sinabi ng taong ito ay talagang nakaka-interest, ang panalo o pagkatalo ay hindi mahalaga, tila hindi siya sigurado na manalo man lang. Napakahalagang lumahok. Sa sandaling ito, tumango si Kelly kay Daryl bilang pag-aproba, at ngumiti. Ang mandirigma na ito ay maaaring makipagkompetensya kay Sam, ang kanyang tapang ay kapuri-puri, lahat ay hindi tumawa dito. Magsimula kayo. Ang kalmado at kalmado ni Daryl ay pinahahalagahan ito ni Kelly. Nang makita na nagsalita si Sister Wang Ju, lahat ay walang sinabi. Your Excellency Wang. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Hall at magalang na sinabi, ito ay isang purong kompetisyon lamang, walang kasiyahan. Maaari ba akong magdagdag ng pusta? Oo. Tumango si Wang Ju. Mayroong isang pahiwatig ng interes, anong uri ng pusta ang gusto mong itaas? Tama ang pakiramdam ni Daryl. Si Wang Ju na ito ay walang kakayahan, guman sa kasiyahan buong araw, at siya ay isang sugarol pa rin. Narinig na nais ni Hall na itaas ang isang pusta, siya dumating kaagad interes. Tumango si Hall at tumingin kay Doug nang nakangiti ngunit ngiti, Doug, ang taong ito ang iyong entourage, tama ba? Kung natalo siya, magiging alipin siya sa akin, at kailangan mong bigyan ako ng isa pang libu-libong mga gintong barya, gawin. Naglakas loob ka bang sumugal? Sa Roland Continent, ang pera ay kinakalkula bilang mga gintong barya, at ang isang libong mga gintong barya ay hindi isang maliit na halaga. Labis na pinagkakatiwalaan ni Hall si Sam. Sa pagkakataong ito ay mananalo siya sa kompetisyon. Gamit ang oportunidad na ito, dapat gumawa ng kalokohan si Doug. Ha! Narinig ito, biglang napahiya ang mukha ni Doug. Baliw, ang Hall na ito ay masyadong samping, ito ay sadya upang mapahiya ang kanyang sarili sa publiko. Bagaman si G. Daryl ay inapo ni Lord Fury, hindi naman siya kalaban ni Sam. Kumpara sa kanyang lakas, masayang pinanood din ng mga tao ang paligid sa tuwa. Ano? Nang makita si Doug na hindi nagsasalita, lalong naging mapagmataas si Hall, hindi ka ba naglakas loob na tumaya? Sa sandaling bumagsak ang boses, sumagot si Daryl, sumusugal kami. Sa pamamagitan nito, tinuro ni Daryl si Sam, teka, kung natalo siya, magiging alipin siya ni Lord Doug, paano na? Wow! Bigla, nag-ulo ang buong bulwagan, at si Doug, ang entourage, ay sobrang mayabang. Nagbago rin ang kutis ni Hall at nagalit, ngunit may hawak siyang sariling pagkakakilanlan at wala ng atake sa lugar. Sa halip, ninisyon niya at ngumisi ang kanyang mga ngipin, oh sige, yun lang. Si Sam sa gilid ay kumuyam ng mga kamao, malamig na nakatingin kay Daryl. Boy, huwag kang umiyak kung talo ka sa sandali. Isang maliit na entourage ay naglakas loob na maging masungit sa master. Hall, halos isang kamatayan ito. Sa oras na ito, sa trono. Hindi masama, hindi masama. Sinabi ni Wang Ju na may ngiti sa labi.
Tinapik ang hita, kung mayroon kang pusta, magiging kawili-wili ito. Tulad ng sinabi niya, lumingon si Wang Ju kay Kelly at sinabi, ate, bakit? Hindi rin tayo sumugal. Si Wang Ju ay isang sugarol, kaya natural hindi niya palalampasan ang pagkakataon sa harap niya. Okay. Ngumiti ng mahina si Kelly, at sumulyap sa pagitan nina Daryl at Sam, sino? Ang gusto ni Brother Wang na pusta upang manalo. Siyempre si Sam yun. Tumawa si Wang Ju at sinabing, pinindot ko ang 5,000 mga gintong barya, ang lakas ng dalawang panig ay ibang-iba, hindi. Kita mapakinabangan kapag kapatid ako, kaya ang aking kapatid na babae ay makakakuha ng 1,000 gintong barya. Panipi, sa puso ni Wang Ju, naisip din niya na determinado si Sam na manalo. Okay, si Kelly ay banayad at madaling lakad, tumango, at sinabi, sa katunayan. Hindi sinabi ni Brother Wang, gusto ko ring pigilan ang entourage ni Dog. Hindi ko alam kung bakit, palaging naramdaman ni Kelly na mayroong isang bagay na espesyal tungkol kay Daryl ang ugali. Sa pamamagitan nito, dahan-daang tumayo si Kelly, at sa paghinto na ito. Ang kaakit-akit na curve ay mas perpektong ipinakita, labis na kaakit-akit. Kabanata 3189. Okay, hayaan mong pag-usapan ko ang tungkol sa mga patakaran. Tumingin si Kelly sa paligid, mahinang binuksan ang kanyang pulang labi, sino ang maaaring magtaas ng tangke ng tubig sa pintuan at hawakan ito para sa oras mahaba, sino man ang manalo. Sa puntong ito, naupo ulit si Kelly at itinaas ang kanyang kamay, panahon na upang magsimula. Bumagsak ang boses, sumigaw si Sam, mauuna ako. Pagkatapos, sinaktan ni Sam ang sleeve, lumakad dahan-dahan sa pintuan ng bulwagan, kinuha ang gilid ng tangke ng tubig gamit ang magkabilang kamay, at nagsimulang maglakas ng dahan-dahan. Nakita kong ang mga kalamnan sa balikat ni Sam ay umbok, pumutok sa asul na mga ugat na nagpapakita ng isang paputok na puwersa sa buong katawan niya. Kawawa! Nakikita ang eksenang ito, ang lahat sa bulwagan ay tumango sa paghanga. Ito ay nararapat na maging ni Hall unang mabangis na pangkalahatan. Hercules ay well karapat. Pagdinig na malakas na talakayan, Hall nakaupo doon, lasing nakakalibang. Napakatiwala. Ang larong ito ay sigurado na manalo, kaya kailangan mong mag-isip tungkol sa kung paano mapahiya si Dog sa paglaon. At lihim na nakasimangot sina Dog at Irene, nagpapanik at nag-aalala sa kanilang mga puso. Lalo na si Dog, tulad ng isang langgam sa isang mainit na palayok. Hindi mahalaga kung ang larong ito ay nawala o napahiya ng Hall, ngunit kung si Darby ay naging alipin ni Hall, ito ay magiging mahirap. Ngunit si Daryl, na nakatayo roon, ay may isang kalmadong kutis, masusing. Pinagmamasdan ng paputok na momentum ni Sam, lihim na iniisip. Nang nakikipaglaban kay Heath dati, nakita na ni Daryl ang sagradong kapangyarihan ng kontinente na ito, at ang sagradong lakas na sumabog mula sa Sam na nasa harapan niya ay tila mas malakas. Gayunpaman, si Daryl ay hindi man lang nagpapanik. Paano ang malakas? Ang tapang lang ng lahat. Nang makita ang ekspresyon ni Daryl, maraming tao ang nag-aakalang natatakot. Siya at hindi mapigil ang tumawa. Haha, pagtingin sa taong ito, parang takot na takot akong lumipat. Kailangan bang sabihin? Nasaan ang kalaban niya ni Sam? Manggahas na. Sumang-ayon sa laro, ngunit ito ay sensationalismo lamang. Oo, panipi. Ang pagdinig sa paligid ni Daryl ay walang pakialam sa panunuya ng lahat. Tumawag ka. Sa sandaling ito, sumigaw si Sam, hawak ang mahigpit na tangke ng tubig. Gamit ang magkabilang kamay, at dahan-daang itinaas ito sa tuktok ng kanyang ulo. Ang mabibigat na tangke ng tubig sa kanyang mga kamay ay nakaka-relax tulad ng tasa ng tubig sa mesa, at ang buong tao ay kasing matatag ng isang bundok ng walang kaunting pag-alog. Ako pag-aangat up ito. Ito ay isang Hercules. Lifting tulad ng isang tangke ng mabigat na tubig ay tulad ng paglalaro. Kahanga-hanga. Nakakakita ng sina ito, nagkaroon ng isa pang paghanga sa hall, at maraming mga tao sinabi ito. Hindi maipaliliwanag kilig. Naupo si Hall doon na may mas mayamang ngiti sa mukha, at nakipag-inuman pa. Kasama si Wang Ju. Sa buong Roland Continent, kakaunti ang makakalaban kay Sam. Paano? May kumpara sa kanya ang tagasunod na ito ni Dog. Nagpakita rin ng konting ngiti si Wang Ju. Walang pag-aalinlangan tungkol sa kinalabasan ng pagsusugal na ito. Sa oras na ito, may nagsimula ng magtakda ng oras kay Sam. 1 minuto, 2 minuto. Patuloy na hinawakan ni Sam ang tangke ng tubig, walang galaw. 10 minuto na ang nakalilipas mula nang magpunta ako. Makatiis ito ng Sam na ito.
Sa gayong mabangis na manlalaro, talagang nakakainggit si Hall. Walang sino man sa karamihan ang nagsabi, at pagkatapos maraming tao ang tumingin kay Hall. Sa sandaling ito, si Hall, na may hawak na isang basong mainam na alak sa kanyang kamay, ay dahan-dahang uminom. Alam na alam niya ang lakas ni Sam, hindi pa banggitin ang 10 minuto, kahit 1 oras. Pog! Bumantong hininga si Irene at bumulong kay Dog, pare, talo tayo. Kabanata 3190. Hindi nagsalita si Dog, ngunit tahimik na tumingin kay Daryl. Sa loob ng 2 araw na pakikipag-ugnay kay Daryl, alam ni Dog na si Daryl ay kumilos na mababa ang susi at hindi gusto ang publisidad. Sa oras na ito, ang pakikipagkompetensya kay Sam sa publiko sa oras na ito ay tiyak na hindi mainit. Ang ulo, ngunit paano siya mananalo? Boom! Sa wakas, dahan-dahang binitawan ni Sam ang kanyang kamay at inilapag ang tangke ng tubig. Ang taong katabi ng timer ay sumigaw ng tuwang-tuwa, 30 minuto. Pinilit ni Sam na 30 minuto. Wow! Yeah! Paglabas na ng pahayag na ito, nagulo ang madla. Ang bawat isa ay binukanang malapad ang kanilang mga bibig. Nanatili ito sa loob ng 30 minuto na kung saan ay napakalakas. Ngumiti si Hall at pinalakpakan si Sam, oo. Tulad ng inaasahan, hindi pinabayaan ni Sam ang kanyang sarili. Halika! Si Wang Ju ay lalong nasa sabik, sumisigaw, ibuhos ang isang baso ng alak para kay Sam bilang gantimpala. Bilang isang nasasakupan, hindi. Karapat-dapat uminom si Sam sa Royal Palace na ito, ngunit si Wang Ju gumawa lamang ng pagbubukod. Di nagtagal, may nag-alok kay Sam ng isang basong alak. Ininom ito ni Sam, napalingon at tiningnan si Daryl ng nakangiti, boy, ikaw. Nang bumagsak ang boses, maraming mata ng mga tao ang mabilis na nagtipon. Kay Daryl, bawat isa ay may isang komplikadong ekspresyon. Si Sam ay nagpumilit ng 30 minuto, ngunit ang bata na ito ay natatakot na mahirap itong iangat ito. Hindi alintana ni Daryl ang tingin ng lahat sa paligid niya, ngunit dahan-dahang lumakad patungo sa tangke ng tubig, sinenyasan ang laki ng tangke ng tubig gamit ang magkabilang kamay, at tiningnan ang tubig sa loob ng isang buong minuto, ngunit hindi niya sinasadya iangat ang kanyang mga kamay. Sumusukol na ba ito? Nakikita ang eksenang ito, maraming tao ang hindi mapigil ang tumawa. Lihim ding bumantong hininga si Irene na may bakas ng pagkabigo sa kanyang mga mata. Akala ko talaga may magagawa siya, parang sobrang saya ko. Si Heath, na nasa tabi niya, ay pumulupot sa labi at hindi mapigil ang bumulong, Miss, hindi sana siya pinapayagang umakyat. Ngayon lang, mas okay maging alipin kay Hall kung matalo siya, ngunit kung ikaw gusto ni Lord City Lord na mawala. Ang mukha niya, sobrang sama. Kinagat ni Irene ang labi at walang sinabi. Boy! Sa sandaling ito, si Sam ay tinatimad na magsalita ng walang kwenta at tumingin kay Daryl na may isang mayabang na tingin, sa palagay ko dapat kang sumuko. Lumapit ka at bigyan ng toast ang ating mga matatanda. Marahil ay ilayo ka ng ating mga may sapat na gulang kung masaya sila. Ang alipin ay naitaas sa isang tagasunod, ha, panipi, ha, panipi. Hindi mapigil ang tumawa ni Daryl nang marinig niya ito. Sam, hindi pa tapos ang laro, paano mo malalaman na natalo ako? Siguro, maghintay ka at lumuhod. Ang mabahong batang lalaki ay naghahanap ng kamatayan. Nagbago ang ekspresyon ni Sam, at tinuro niya si Daryl at malakas na umungal. Isang maliit na encourage, naglakas loob na kausapin ang kanyang sarili ng ganito. Sam sa sandaling ito ay nais na magmadali upang turuan si Daryl ng masama, ngunit naisip na ito ang korte ng hari, kaya pinigilan niya. Sam, huwag maging mapusok. Sa oras na ito, winagayway ni Hall ang kanyang kamay, at pagkatapos ay tumingin sa taas at pababa kay Daryl. Boy, walang silbi ang paglalaro ng trick, na itaas na ni Sam ang tangke ng tubig, ikaw na ngayon. Huwag sayangin ang oras ng lahat. Sa nasabing iyon, tiningnan ni Hall ang tangke ng tubig sa pintuan, kung sa palagay mo hindi mo ito mayangat, mabilis na sumuko. Phew! Nakahinga ng maluwag si Daryl, ngumiti at sinabi, Master Hall, huwag kang mag-alala, hindi pa ako pumayag, ngunit nakakasawa na itaas ang tangke ng tubig. Nais kong itaas iyon. Ang boses ay nahulog, at itinuro ni Daryl ang isang kabalyero sa labas ng bulwagan. Ano? Narinig ito, lahat ng naroon ay natigilan. Nababaliw na ba ang batang ito? Nais bang itaas ang estatwa ng kabalyero? Alam mo, ang estatwa ng kabalyero na ito sa korte ng hari ay itinayo 200 taon na ang nakararaan ng daan-daang mga manggagawa at tumagal ng
3 buwan upang may tayo. Ito ay 8 metro ang taas at may bigat na 5 tonelada. Ito ay isang pantasya upang mayangat ito ng isang tao. Haha. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.